ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ang muling ipinapabot ng programang Reasons of Faith. Kayo po ay nanonood ng live ng ating programa sa petsa na Mayo Agis 2020 sa ganap na alas 3 ng hapon. Muli po namin ikinagagalak na kayo po ay aming makasama sa buong programa na ating gagawin. Ito po ay ang gagawin natin ngayon ay pagsagot naman sa inyo pong mga katanungan na nabinbin at nakapila. So pasensya pa rin po sa iba nating hindi pa nasasagot sapagkat ganun po talaga, mag-abang ho tayo dahil marami ho tayong mga tagapagtanong. At ngayon didiretsuhin ko po yung pagsagot sa buong 2 oras. At kung loobin ng Panginoon ay maubos po natin ngayon para yung iba namang mga tanong na if-forward ay atin namang may matugunan ng kasagutan. Well, siyempre tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nabigyan muli tayo ng panahon na makapagsahimpapawid ng ating programa at pinagpapasalamat ko rin na patuloy kong nakakasama ang aking technical, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. At siyempre kayo po na laging nakaantabay at nagpapasalamat lagi na nandyan po kayo upang ipagkatiwala sa programa po natin ang pagsagot sa katanungan na may kinalaman sa usapin ng pananampalataya. Ang disenyo po ng programang Reasons of Faith ay sagutin ang mga tanong na may kinalaman sa paghingi ng katuwiran at pag-asa po na aming nalalaman at ibahagi sa ating mga kaibigan. At syempre, atin din po patuloy na pinapabatid sa inyo yung Reasons of Faith Media Ministry YouTube channel, yung bago nating YouTube channel, ay pwede po nating i-click. Pakita mo, Princess, yung atin yan yung ating logo na ROF Media Ministry at nandyan po yung link. Pwede nyo pong i-click yung link na yan para dalhin po kayo doon sa ating bagong YouTube channel. So pakisubscribe lamang po at lagi po ninyong subaybayan at ipamahagi, i-share po natin ang ating programa para mas mapalawak po ang pagpapabot ng mensahe sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatid sa buong mundo. At ngayon, bago tayo lubusang dumako sa pagsagot sa mga katanungan, ay aanyayahan ko po kayo sa isang pagtatalaga sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, muli aming ikinagagalak na kami po ay inyong gagamiting sisidlang hirang upang ang inyong mga salita ay maipaabot sa aming mga kaibigan at mga kapatid na nangangailangan ng kaalaman at karunungan buhat sa inyo. Kaya aming dalangin ang patnubay ng Santong Espiritu ay maranasan ng inyong lingkod upang ang inyong mga salita, ang inyong karunungan ang siyang marinig at ito'y magbigay ng patuloy na sigla ng pananampalataya, pag-asa sa buhay na ito hanggang sa dumating ang inyong bugtong na anak. Ipagpatawad din, Ama, ang lahat ng aming mga kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa puso't isipan ng bawat nakikinig. Ang kapayapaan ay sumagitna ng bawat isa sa bawat sambahayan na kinakatawanan ng mga nanonood. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay, so, ang atin unang tanong na ipagkakaloob, pakilagay Aliyah sa screen, galing kay Rick J. Baldos. Tanong po rito, Good PM bro, kumusta? May itatanong lang ako. How do we interpret 1 Corinthians 10:27? May word kasi doon na hindi sumasampalataya. Ano daw yung inihain na kainin? No question asked. Thanks. So maraming salamat sa magandang tanong. Babasahin natin yung nilalaman ng talata. 1 Corinthians, 1 Corinto 10:27, ang sabi dito, Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. So, maganda yung itinatanong ng atin kapatid, ano daw bang ibig sabihin nito?
pag inimbitahan ka ng isang hindi sumasampalataya. So ang nakalagay ika dyan sa sulat ni Pablo, anumang ihain, so wag na magtanong dahilan sa budhi. So kahit ano pala yan, ika, pwede na. Ang ibig lang sabihin ng kahit ano, kahit yung mga pagkain hindi ipinapakain o yung mga hayop na hindi ipinapakain, pwede nang kainin kasi wag nang magsipagtanong ika ng dahilan sa budhi. Tandaan po natin, si Apostol Pablo po ang nagsulat nito. At yung madalas nating basahin sa Biblia, yung babala ng apostol na si Pedro sa mga bumabasa sa sulat ng apostol na si Pablo, na nakatala sa 2 Pedro 3:15 at 16, na sinasabi doon, yung mga taong walang tiyaga. Pag hindi nila pinagtiyagaan na basahin yung sulat ni Pablo, meron daw mga bagay doon na mahirap unawain na ang ginagawa ng walang tiyaga, sinisinsay sa ikapapahamak din nila. Ibig sabihin, minamali, hindi pinagtatyaga ang unawain. Tandaan natin sa Apostol Pablo, pagdating sa intelligence, matalino, Fariseo ito Iba yung kanyang intelligence pag naghanay ng kanyang sulat. So, ang kinakailangan lang sa sinasabi ni Pedro, pagtiyaga ang unawain. May ilang ikang mga bagay doon na mahirap unawain na sinisinsay. So, ganyan po ang dapat nating gawin sa mga sulat ni Pablo. Hindi agad tayo magbibigay ng konklusyon na pwede na palang kainin yung mga hayop na hindi ipinapakain sa matandang tipan. Lalo na sa aklat ng Levitico at Deuteronomio. So yun agad ang naging konklusyon ng mga bumabasa ngayon sa atin pong kapanahunan. Kaya titingnan natin yung background ng pinag-uusapan. Tandaan natin, si Pablo ay sumulat sa mga taga-Korinto. Isa po ito sa mga iglesyang kanyang itinatag sa kanya pong pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya naisulat niya ito kasi doon sa chapter 1 pa lang mayroong sumbong sa kanya. May sumbong kay Pablo na nagkakaroon ng iba't ibang suliranin ang mga kapatiran dito sa Korinto. So yun po yung purpose ng sulat ni Pablo, para bigyan ng solusyon ayon po sa gabay ng Panginoon yung mga suliraning umiiral sa mga magkakapatid. So sa kapatiran po ito sa Korinto. Ngayon, ano ba ang nasa likod ng issue o usapin na ito? Patungkol sa pag inanyayahan kayo ng hindi sumasampalataya, anumang ihain sa inyo, kanin ninyo, wag nang magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Balikan natin yung chapter 8 kasi dito po nagmula yan. Sa chapter 8 ng unang Korinto verse 1, pakinggan po ninyo. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. So dito sa verse 1, mayroong binabanggit si Pablo na isa sa paraan ng paglutas ng suliranin na umiiral sa magkakapatid na Kristiyano sa Korinto tungkol sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. So ito po yung issue na pinag-uusapan hanggang dumating doon sa chapter 10 na ating binasa nung una. Ano yung mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Anong problema, anong issue tungkol doon? Sa verse 4, pakilagay sa screen, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Verse 7, gayunmay, wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi palibhasay mahina ay nangahawa. So, stop muna tayo doon. Sa sinasabi ritong sa pagpapatuloy ng sinasabi ng apostol na si Pablo, gaya ng nabanggit niya, ito po'y usapin sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. At sinabi rin ng apostol na si Pablo na ang Diyos-Diyosan walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi naman totoo ang Diyos-Diyosan. Kaya nga Diyos-Diyosan nag-i-exist ang Diyos-Diyosan sa isipan ng mga tao. So ang Diyos-Diyosan walang kabuluhan. Pero sabi ni Pablo, yung kaalamang yan wala sa lahat ng mga tao. Namahasa kasi sila sa Diyos-Diyosan. Ano yung kaalaman? Na hindi naman totoo yung Diyos-Diyosan. Kaya tuloy, yung mga mahina sa pananampalataya, natatakot silang kumain ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. So alamin natin dito kung ang issue ay usapin ng mga
bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, ano ang ibig sabihin ng mga yung may kaalaman at yung mahihina ang budhi? Tandaan natin, ang usaping ito, usapin din doon sa Roma na nabigyan ng solusyon ni Apostol na si Pablo, lalo na sa Kapitulo 14 ng Roma, na yung mahina ay kumain ng gulay. Ito din po ang issue doon, yung mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. So ano-ano yung mga bagay na yun na inihain sa Diyos-Diyosan na kapag mahina sa pananampalataya ang kumain nun, ang iniisip niya, mahahawa siya uli sa Diyos-Diyosan. Yan sabi naman ng apostol na si Pablo, ang Diyos-Diyosan walang kabuluhan, hindi totoo yan. Kaya lang, wala kasi sa lahat yung kaalamang yan. Paano wala sa lahat? Doon sa mahihina. So sino yung mahihina? Di yung mga hikayat din po na naging Kristiyano dito sa Korinto at maging doon sa Roma. Sila po yung mga itinuturing na bagong hikayat na ang iniisip nila, kapag ka nakakain sila ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, ay mahahawa uli sila ng Diyos-Diyosan. Pero gaya nga ng binabanggit ni Pablo mula sa verse 4 at 7, yung Diyos-Diyosan walang kabuluhan. Kaya lang wala sa lahat ng tao ang kaalamang yan. Kaya ngayon kumakain ka ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, palibasa yung kanilang budi, mahihina, nangahahawa. So yun yung mga mahihina sa pananampalataya. Ituloy natin sa verse 8. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama. Kung tayo'y di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. So dito pinapakita ng apostol na si Pablo dito, yung patungo sa tinatawag na win-win solution. Kasi ang magkakapatid sa Korinto, maging sa Roma, nagkakaroon ng division pagdating sa bagay na ito. Pagkakahati-hati. Merong malakas sa pananampalataya, kumakain ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, kasi nga hindi naman totoo ang Diyos-Diyosan. Mamaya po natin pupuntahan kung ano yung mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Pinapaliwanag ko lang muna dito yung prinsipyo ng pinagtatalunan doon. Iba yan sa iniisip ngayon ng mga maraming Kristiyanong nagbabasa po ng sulat ni Pablo. O ngayon, yung mahihina sa pananampalataya, hindi kumakain ng mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan kasi nga, ang iniisip nila, mahahawa uli sila ng Diyos-Diyosan. Ngayon, ang sabi nga ni Pablo sa nabasa natin, yung pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Yung pagkain, yung akto ng pagkain na may kinalaman sa inihandog sa Diyos-Diyosan. Hindi tayo masama kung kainin natin yon. Alin yung kakainin? Yung mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Hindi tayo masama kung ating kainin yon kasi nga hindi naman totoo ang Diyos-Diyosan. Sunod, hindi rin tayo lalong mabuti kung hindi tayo magsikain. Yung mga mahina sa pananampalatayang tinutukoy. Kung hindi sila kumain dahil sa iniisip nila, mahahawa sila ng Diyos-Diyosan, hindi naman lalo silang mabuti. O, napansin nyo po yun. Yung kumakain, hindi masama. Pero yung hindi kumakain, hindi rin lalong mabuti. So ito po'y komentary ang punto ni Apostol na si Pablo rito. Walang kinalaman sa foundational belief ng mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, alam naman nila yung sinabi sa matandang tipan. Siyempre sa panahon nila, hindi naman matandang tipan ang turing doon. Dahil yun nga ang Biblia nung kapanahunan ng mga alagad, maging ni Kristo. So, ang theology ng mga Hudyo, hindi pinag-uusapan sa kanilang theology yung pagkain ng mga hayop na karumal-dumal na nakatala sa Leviticus 11 at Deuteronomio 14. Yun ang foundational truth. Ang pinag-uusapan sa Korinto, maging sa Roma, commentary. Kaya nga ang solusyon dito ng apostol na si Pablo, win-win solution. Hindi ito foundational truth kasi. Yung foundational truth, malinaw na sa isip nila. Naalala nyo si Pedro nung nakakita ng pangitain, todo yung kanyang tanggi na kumain ng mga hayop na marumi at karumal-dumal. Kasi nga, yun ang foundational truth. At alam yun ng mga apostol, lalo na si Pablo. O ngayon, verse 9, ituloy muna natin. Datapwat, magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Anong ibig sabihin ng apostol na si Pablo? Yung mga kumakain na malalakas ang pananampalataya, na pinag-iingat niya kasi yung kalayaang yon baka maging katitisuran sa mahihina. Sinong mahina muli?
yung mahihina sa pananampalataya. Iisang grupo lang sila, pag nakita ng mahina sa pananampalataya, na yung kasama nila, kumakain ng mga bagay na inihandog si Diyos-Diyosan, so dahil mahina ang pananampalataya nila, matitiso dahil ang iniisip nila, nahawa sila uli sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi sa una ng apostol na si Pablo, hindi naman totoo ang Diyos-Diyosan. Kaya yung kumakain, hindi yan masama. At yung hindi kumakain, lalong hindi mabuti. So pero, yung malakas sa pananampalataya, mag-ingat, meaning to say, wag na kayong magpakita dun sa mahihina at katitisuran kayo kung kumakain man kayo ng mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan. Bakit? In verse 11, sapagkat sa pamamagitan ng inyong kaalaman, ay napapahamak ang mahina ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. So, yun yung tinatawag na pagbibigay ng warning ni Apostol na si Pablo. Kumbaga, magdahan-dahan yung malalakas sa pananampalataya. Kasi yung kaalamang yun, wala sa lahat. Ano nga uli yung kaalamang binabanggit mula sa verse 4 hanggang 7? Di yung kaalamang, ang Diyos-Diyosan, walang kabuluhan. Hindi naman nag-i-exist yan sa isip lang. Ngayon, sabi nga niya dito, mapapahamak yung mahina pag pinakita mo sa kanyang kumain ka dyan. Yung kapatid na mahina, kinamatayan din ni Kristo yon, meaning kasama siya sa kaligtasan na inihandog ni Kristo. Huwag kayong maging kadahilanan ng ikatitisod niya. Sa verse 12, pakilagay sa screen, at sa ganito'y pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagkasugat ng kanyang budhi, kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Kristo. So yung malalakas sa pananampalataya, pag kinatisuran ng mahina, nagkakasala ka kay Kristo. Sino? Yung malakas sa pananampalataya. Kaya kung gusto mong kumain, di huwag ka magpakita sa mahina kasi matitisod yun So ang concern ni Pablo dito, because it is a commentary, hindi ito foundational truth. Again, alam nila Pablo dahil sila'y Hudyo kung anong theology pagdating sa kainin at hindi dapat kainin. So ang commentary issue rito ay yung grupo ng mga Kristiyano hati pagdating sa usapin ng pagkain sa inihandog sa Diyos-Diyosan. Kaya ang win-win solution, pag malakas ka sa faith, wag mong ipakita sa mahina na kumakain ka nun, matitisod sila sa'yo. Magkakasala ka kay Kristo pag natisod ka. Di ba sabi naman ni Kristo, pag ikaw'y pinanggagalingan ng katisuran, mabuti pa sa'yo na ihulog sa dagat na nakabitin sa liig mo yung malaking gilingang bato. So, ibig sabihin, hindi ka nalulutang. Yun yung pinanggagalingan ng katitisuran. Delikado rin po yun. Kaya yan ang ipinapayo ng apostol na si Pablo. Ngayon, verse 13. Kaya, kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman, ay hindi ako kakain ng lamang kati upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. So, yun yung punto naman. Kung makakapagpatisod ka rin lang, huwag ka nang kumain. At napansin nyo po doon, yung naka-highlight natin yung salitang pagkain. Sa Grego, ang original na salita, bromata. Pag sinabing bromata, ang kahulugan niyan sa Grego, yung pagkaing ipinahintulot ng Diyos na kainin ng kanyang bayan. So alam nila kung ano yung broma. Broma, mga malilinis na hayop yan. Ang maruruming hayop, ang Gregong salitang ginagamit doon, akatartos. Pero ang ginamit dito sa verse 13, broma or bromata. Pertaining lang sa pagkaing ipinahintulot ng Diyos na kainin ng kanyang bayan. Hindi kasama ang baboy doon. So, sana naintindihan natin yon. So ito yung issue na pinag-uusapan. Ngayon, balikan natin yung chapter 10. Pinakita natin yung pinagsimulan sa chapter 8. Ang tawag natin dyan, contextualization. Yung context, napakahalaga yan. Hindi yung kagaya ng ginagawa ng marami na pinagtahi-tahi yung talatang walang kinalaman doon sa issue na pinag-uusapan. Eto, sa chapter 10 verse 25, ang sabi rito, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. So, nung sinabi dito ng apostol na si Pablo, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Alam nyo, kaya ko hinighlight yung word na pamilihan. Galing po yan sa salitang Grego na makelon. Yung lugar ng makelon, doon yung kinakata yung mga karne, yung mga hayop. Ang gawain kasi ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, matapos nilang ihandog yung karne, ay dinadala sa pamilihan at ipinagbibili. Hindi naman lahat yan ilalagay doon sa paghandog sa Diyos-Diyosan
So, yung karne na iba doon, dinadala sa pamilihan. So, ang iniisip ngayon ng mga mahihina sa pananampalataya na mga Kristiyano, baka yung mabili nila sa pamilihan, yung karne na naihandog na sa Diyos-Diyosan. Yun yung issue ho dito. Kaya nga sabi ni Pablo, yung ipinagbibili doon, yung lahat na yun, pertaining lang sa ipinahihintulot ng Diyos na kainin. Again, bromata. Hindi ibig sabihin ng lahat sa Biblia, lahat in that sense. Hindi ho. Yun yung mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag na kayo magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Kaya, maging doon sa verse na ifinorward ng ating kapatid na nagtanong sa verse 27, pag may nag-anyaya sa inyong hindi sumasampalataya, anumang ihain sa inyo, kanin ninyo. Naturalmente, ganito yan Logic dictates sa isang tao, hindi ka naman aanyayahan sa isang lugar kung hindi kanya kilala. Lalo na sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo po, hindi nag-aanyaya yan ng mga hintil. Dahil ang tingin niya nila sa mga hintil, marurumi. O masamang ugali yun ng mga Hudyo. So, binago yun ng Diyos at ginamit nga si Pedro sa pamamagitan ng panaginip. Ang punto lang ganito. Pag inanyayahan ka, natural, alam nung nag-anyaya sa'yo kung ano yung kinakain mo talaga at hindi mo kinakain. So, yung sinasabi sa verse 27, anumang ihain sa iyo, meaning to say, yung anuman na yon pertaining sa inihandog man yan sa Diyos-Diyosan o hindi inihandog. Kasi yun ang issue Kaya ang isang grupo nahati sa dalawa, mahina at malakas. Kaya yun ang sinasabi ni Pablo na anumang pagkain, anuman sa pamilihan, kanin ninyo, bilhin ninyo, anumang ihain sa inyo, kasi ang iniisip nga, yung mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Ngayon, punta na tayo doon sa mga hayop na inihandog sa Diyos-Diyosan. Kasama baboy doon. Pakinggan nyo babasahin natin. Dito sa Gawa 14:13. Ang sabi rito, at ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Napansin nyo yung ulat po rito ng writer ng Gawa? Yung mga pare o saserdote ni Jupiter, si Jupiter, pangunahing Diyos nitong mga Romano. Sa Grego ho, magkaiba lang ng pangalan, pero yun pa rin yun, the primary god, si Zeus sa Grego. Ito, panahon ng Roma, si Jupiter, yung pangunahing Diyos. Yun yung primary god, Jupiter or Zeus. Dito, mga Romano ito, so si Jupiter, yung mga pari, naghandog. At ano ang napansin yung dala nila sa paghandog? Baka. Yung iba dyan, kambing, may iba pa nga, tupa. So, ang inihandog, maging ng mga pagano na sumasamba sa Diyos-Diyosan, malilinis na hayop. Yan ang binasa natin sa Biblia. So, yung sobra doon sa karne, dinadala sa pamilihan. Yung mahina sa pananampalataya, na ang logic doon, galing sila doon kaya nga sila mga hikayat mga bagong hikayat, pag tinuloy-tuloy nyo ang basa sa Korinto, mga bagong hikayat karamihan ng mga Kristiyano doon. Galing sila sa pagkahirati, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 8:4 at 7, nangamihasa sila sa pagkain ng mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan. Kaya sa kabila na naging Kristiyano sila at bagamat, siyempre, bagong hikayat, wala pa sila sa kanila yung kaalaman na kahit kumain ka ng baka, ng kambing, ng usa, hindi ka naman mahawa sa Diyos-Diyosan kung inihandog yung karning yan sa Diyos-Diyosan kasi hindi naman totoo ang Diyos-Diyosan. At yan ang sinasabi ni Pablo, yung kaalamang yan wala sa lahat. Pero para wag lang matisod, yung mga mahina sa pananampalatayang kasama natin, wag ka nang kumain, baka matisod pa sila sa'yo, magkasala ka pa kay Kristo. Yan ang issue po rito. So nakita natin kung ano yung mga inihandog at ano yung pinag-uusapan. Ang tawag po rito sa pagpapaliwanag na ito, exegesis. In-extract natin yung nilalaman ng issue. Hindi yung pagdudugtong-dugtongin natin yung mga talata ng Biblia yung walang kinalaman sa pinag-uusapan. Okay lang magdugtong ka kung ang dinugtong mo ayon dun sa context or sa issue na pinag-uusapan. Di ba? So yun po ang ating paliwanag po rito. So sa tanong na anumang ihain, ang inihain ay yung pagkain na kinakain talaga ng mga Hudyo. Kaya lang, yung naghain na yon, syempre, hindi niya naman sasabihin na ito'y galing sa paghandog sa Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya,
Kung mayroon kang duda, edi kung mahina ka, huwag kang kumain. Pero huwag ka na magtanong ng anuman para kainin mo na lang yan. So, win-win solution. Again, commentary issue yon, hindi foundational truth. Okay? So, yun po ang ating sagot. Pangalawang tanong, Aliyah, galing kay Brother Lorenzo Macarilao. Mula pa ito sa Saudi Arabia. Bro, may gusto lang akong linawin. Sinong Santiago yung pinupugutan ni Haring Herodes ng ulo? Dahil nang makalabas si Pedro sa kulungan, siya ay nagpunta kay Santiago. Oo nga naman. May mga iba't ibang Santiago ang pinag-uusapan. Kaya ang tanong, sinong Santiago? Basahin natin, Aliyah, sa Gawa 12:1. Nang panahon ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Sa ibang salin, James ang pangalan. No? Si Santiago. Maliwanag naman dito kung sinong Santiago yung pinugutan ng ulo. Yung kapatid ni Juan. O, sino namang Santiago nung makalabas si Pedro sa bilangguan, nung pinalabas siya ng mga anghel? Eto, basahin muna natin ito ha. Sa verse 17. Datapwat siya nang mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik, ay isinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa kanyang mga kapatid, at siya'y umalis at napasa ibang dako. So, ibang Santiago ito. Ito yung Santiago na pinaniniwalaan, of course, nasa Biblia naman sa Gawa 15, nung nagkaroon ng issue regarding sa mga ibang Hudyo, mga Pariseo na sinasabi, ang tao ay dapat tuliin para maligtas, yung nagpatawag sa Jerusalem Council. Isa sa nag-preside doon, yung Santiago. Ito yung Santiagong tinutukoy ni Apostol Pedro. Ayan ho. Yan yung ibang Santiago yon, kasi yung sa pinugutan ng ulo, Santiago na kapatid ni Juan. Ano ho? So yon. So magkaibang Santiago ito. Santiago nang sabihin ni Apostol Pedro na puntahan ninyo, ipagbigay alam ninyo kay Santiago, yun yung Santiago nag-preside sa Jerusalem Council na mababasa sa Gawa 15. Dahil sa 15, ito 12 ito, yung binasa natin, sa 15 nandoon yung isang Santiago. Siya yon. Okay? Next question. Galing kay Brother Nad Moranas. Bro, tama ba na ipakain natin sa mga wala sa katotohanan ang mga karumaldumal na hayop? Kasi napanood ko sa mga pastor natin na okay lang daw ibigay yan, lalo na kung yun lang ang source of food nila. Total, wala naman sila sa katotohanan at maipapakita naman ang pag-ibig sa ganoong paraan. Halimbawa, yung sunod, Aliyah, halimbawa, nakahuli tayo ng pusit, ibigay na lang sa mga hindi Adventist. Magandang tanong. Maraming salamat sa magandang tanong. Again, kagaya ng unang tanong na sinagot natin, ang tinutukoy dito ay ang tinatawag na commentary. Okay? So pag sinabing commentary ang issue na ito, nangangailangan ng sound judgment. At pag sinabing sound judgment, kinakailangan hilingin natin sa Panginoon ang karunungan na ganyan. Kasi ang commentary iba sa foundational truth. Siyempre sa foundational truth, hindi tama na sabihin natin na kumain ka ng mga karumaldumal na hindi ipinapakain ng Biblia. Masama yon kung yun ang gusto natin gawin na, oy, kumain na kayo ng mga karumaldumal. Hindi tama yon kasi foundational truth yon. Nakalagay sa Biblia, yung mga hayop na karumaldumal na hindi dapat kainin ng tao dahil ang magiging resulta, pagbagsak ng kanyang kalusugan, physically speaking. So, kaya hindi ipinapakain ng Diyos. So, ang direksyon ng tanong ni Brother Nad, patungkol ito, halimbawa, nakahuli ka ng pusit. O, sabihin natin, dagdagan pa natin. Bukod sa nakahuli ka ng pusit, kung Adventist kang mangingisda, yung pusit na yun, ibibigay mo ba sa kanila? Hindi mo naman mapakinabangan. Okay? Dagdagan pa natin. Halimbawa, nagkaroon kayo ng sa opisina ng pagsasaya, yung tinatawag sa sanglibutang Christmas party. Binigyan kayo ng kumpanya niyo ng mga dilata. Kasama doon sa nabigay sa iyo, mayroong element na pork or baboy. So anong gagawin mo? Itapon mo ba? O ipamigay na lang doon sa kapitbahay mong hirap na makahanap ng pagkain. Di ba? So nangangailangan dito ng sound judgment. Parang issue yan doon sa sinagot natin nung una, hati ang isang grupo ng mga mananampalataya doon sa commentary issue. Hindi sa foundational truth. Dahil yung foundational truth, nagkakaisa sila. Ngayon, ito.
Kung labag sa konsensya natin na ibigay yung pusit kaysa labag sa iyo na ibigay yung pusit, labag sa yung ibigay yung dilata na may halo palang baboy. Di ba? Di wag mong ibigay, labag sa konsensya mo eh. Pero doon naman sa ibang kapatid na para sa kanila, naaawa sila kaysa itapon, iibigay ko na lang para mapakinabangan nila kasi hindi naman sila naniniwala na bawal kumain ng baboy o kumain ng ibang mga karumal-dumal na sinabi sa Levitico. So, sa isa, labag sa konsensya, wag mong ibigay. Sa isa, walang problema para sa kanya, sa tingin niya nakatulong siya, wala rin problema doon. So, sound judgment ang tawag natin dyan. Okay? Wala tayong tinatawag na position pagdating dyan. Bakit? Kasi nga, commentary. Hindi yan yung foundational. Pag pinag-usapang foundational, yan yung kasama sa 28 fundamental beliefs ng mga Seventh-day Adventists na titindigan talaga nating isahan na ang mga bagay na hindi ipinahintulot sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14, isa ang tayo natin dyan. Hindi dapat. Kaya lang ito, commentary kasi ito. Yun ang pagkakaiba. Kaya pag sumagot tayo, depende sa sitwasyon. Parang si Apostol Pablo, nung ginamit niya yung sa usapin ng mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan, walang isang tindigan. Win-win solution ang ipinakita niya doon. At ang kaniyang concern, huwag tayong makatisod sa iba. Di ba? Huwag tayong makatisod, kundi yung mahihina na kulang sa kaalaman, isaalang-alang natin sila. Ito pag pinag-usapan yung pagsasaalang-alang sa mahihina, ito, yung taong si Juan. Halimbawa lang to, hirap talagang maghanap ng pagkain. Sabihin natin, dito kasi naman talaga, bahagi ang ating bansa ng tinatawag na third world country. Ito ay sa paraan lang ng pag-explain ng lesson. So nakita mo si Juan, hirap talaga, wala makain. Tapos ikaw, may dilata ka na ibinigay siya ng kumpanya mo, hindi mo naman mapakinabangan. Para sa kanya, gusto niyang kainin yon. Wala nga silang pang-almusal, wala rin pang tanghalian. Anong gagawin mo ngayon? Ano yung iisipin mong gawin para ikay maging pakinabang sa kapwa mo? O ngayon, paglabag sa konsensya mo, edi wag mong ibigay yun, pero bilhan mo siya nang sa tingin mo ay talagang dapat nakainin niya. Yung may sabihin natin, may manok, may baka, di bilhan mo na lang, wag mong ibigay kung labag sa konsensya mo. O di ba? O sa iba naman, sa akin di labag sa konsensya ko, nakatulong pa ako, edi ibigay niya yon. So ganun ang dapat. Okay? Kung ayaw mong halimbawa, mangingisda ka, nang hinayang yung nakakita, naku Brad, itatapon mo na lang yan, amin na lang yan. Palagay niya ay hindi, kasi hindi ko dapat ibigay, kasi karumal-dumal to Paniniwala namin to kasi nakasulat sa Biblia So tapon ko na lang. Nang hinayang yung tao. Sana gawin mo na lang. Kung gusto mo, tapon mo, pero sana maghanap ka ng paraan, mabigyan din siya ng ibang sa tingin mo dapat niyang kainin. Ganun po yon. Kung talagang concern tayo sa ating kapwa, lagi nating isipin, ano yung maging pakinabang ng kapwa ko sa akin. Pero siyempre sa magandang paraan. Huwag na natin gamitin yung mga pilosopo halimbawa na, paano yung shabu? Gusto niya mag-shabu. Siyempre para sa'yo masama ang shabu. Ibigay mo, malakas ka sa pananampala. Hindi naman ganun yun. Hindi natin pinag-uusapan yung mga ganyang bagay. So ito po ay may kinalaman sa commentary issue. Once again, so it requires a lot of sound judgment. And sound judgment nanggagalingin sa Panginoon. Kung anong magiging position mo or decision mo, ano yung magiging conviction mo pagdating sa commentary. Ulitin ko lagi yan. Pero pagdating sa fundamental, iisa dapat tayo dyan. Hindi tayo iwahiwalay dyan. Okay? So yun ang sagot natin sa bagay na yon. May babasahin lang akong talata. Principle ito sa Deuteronomio 14:21. May kinalaman doon sa itinanong. Okay? Babasahin ko lang. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Iyong maibibigay sa taga-ibang bayang na sa loob ng iyong mga pintuang daan upang kanyang kanin o iyong maipagbibili sa taga-ibang bayan. O ito principle ang sinasabi ko po rito. Utos ng Diyos, utos po ito Ang Diyos ang nagsabi. Huwag kayong kakain ng anumang bagay. Siyempre yung hayop yun Hindi naman yung bagay. Yung anumang bagay na namatay sa sarili.
Kasi ang principle ng Bible, kailangan pag kumain ka ng karne ng isang hayop, patuluin mo yung dugo. Kaya nga bawal kumain ng dugo. Kasi ang dugo, simbolo ng buhay. Ayon sa Leviticus 17:11. So, hindi pinapakain ng Diyos ang dugo. And physically speaking, madumi ho talaga ang dugo. Delikado ho yan sa ating sistema ng ating physical. Ano ho? Ngayon, balik tayo rito. Bawal ng Diyos na kumain ng kanyang bayan ng hayop na nabigti. Ibig sabihin, hindi tumulo dugo, nabigti, namatay sa sarili. So, anong gagawin? Ayaw pakainin yung bayan. Anong sabi dito? Anong gagawin na lang doon? Ipamigay sa taga-ibang bayan para makain nila. Or kundi, ipagbili mo, magkapera ka pa. So, nakita nyo yon. So, ang iniisip ng iba, hindi naman karumal-dumal yan. Yes, hindi nga karumal-dumal, tama. Kaya lang, utos ng Diyos, bawal nga. So may mga bawal na iniutos ng Diyos na pwede rin sa iba para mapakinabangan nila. Nakuha natin, kaya ang sabi ko, principle. Bawal talaga dahil pag kumain ang bayan ng Diyos ng mga hayop na nabigti sa sarili, di nagkasala sila kasi nga bawal. Pero yung bawal na ito, ang utos ng Diyos, ibigay na lang sa iba para kainin nila. Or kung ayaw mo namang ibigay, ipagbili mo. So, ganun din. So, ito ang principle na pinagkunan. Ito yung sound judgment din ito. Makikita natin. At isa pa, Diyos ang nagsabi. Okay? Diyos ang nagsabi. So, makikita natin dito yung kapakinabangan ng iba. Nakita nyo po yun? Pakinabang ito ng iba. Ibigay mo para makain nila. Or kung gusto mong pakinabang mo pa rin, ibenta mo para may pakinabang kang pera. O, di ba? So, ganito ho eh. So, yung issue na ito, it requires a lot of prayer, sound judgment, para pag dumating ka sa sitwasyon na ganon, di makapag-decide ka ng maganda na bukod sa hindi ka lumalabag sa konsensya mo, di makinabang pa yung ibang tao sa'yo. So, ganun yon. So, yun ang ating sagot. Okay? Next question tayo, Aliyah. Galing kay Mary Angel Villa. Musta po muli, Bro Melvin? Ask ko po sana sa Psalm 89:34 at Jeremiah 31:31-34 kung sino nagsasalita, ang ama or anak. Sa Hebreo 8:8-11, di ko po alam background nito. Salamat, bro. Sige, basahin natin ha. Ang tanong lang naman, kung sino ang nagsasalita, ang ama or ang anak. Basahin natin. Sa Awit 89:34. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. So ito po ang sabi ng ating Panginoon. Yung tipan niya, hindi niya sisirain. Ni babaguhin man niya yung mga bagay na lumabas sa kanyang mga labi. So ganun ang karakter ng Diyos. Pagka may covenant, wala siyang babaguhin. Ang nagbabago nga yung tao. Ang tao nangako susunod. Pero ang tao, at the end of the day, hindi naman sumusunod. Di ba? O ngayon, basahin pa natin isang talata at mamaya sagutin natin kung sino yung nagsasalita rito. Jeremiah 31:31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. So, stop muna rito sa verse 31. Ang nagsasalita rito, sa original na salitang Hebreo ay si Yod-Heh-Waw-Heh, YHWH. At ang YHWH, hindi yan ikinakapit sa sino mang Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. Sa tunay na Diyos lamang ikinakapit ang YHWH. So, true God ang nagsasalita. Ngayon, tuloy natin. Verse 32. Hindi ayon sa tipan na aking ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Ito na naman si YHWH, tuloy-tuloy na nagsalita, di ba? Verse 33. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Stop tayo doon. So,
Ito ang sabi ni YHWH doon sa tipan na pinag-uusapan. Kaya nga sabi sa awit, hindi ang Diyos ang sumisira sa kanyang tipan. Hindi niya babaguhin yon. Di ba? Pero sa tao, pag ang tao nag-isip, panis na yung tipan daw na yun ng Diyos. Luma na. Ganun ho mag-isip yung iba Grabe yung konklusyon agad. Samantalang ang Diyos, hindi nga niya sisirain. Ang bagong tipan na nagagawin ng Diyos, yun pa rin. Ang paglalagyan lang yung bago. Hindi na bago yung tipan, yung mga kautusan ng Diyos. Ang paglalagyan, yung nabago. Di ba? At yun ang panukala ng Diyos mula pa nung una na kapag nakipagtipan tayo sa Diyos, itatala o ilalagay niya yung kautusan sa ating kalooban, isusulat niya sa ating puso para ang Diyos maging Diyos natin. At tayo'y maging kanyang bayan. Ito yung pangako ng Diyos sa mga makikipagtipan. So ang tanong lang naman doon, sino ang nagsasalita dyan sa pinag-uusapan na yan? Titingnan natin. Sa bagong tipan, ipinaliwanag ni Pablo sa Hebreo 10:15. Ang sabi rito, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. So nakita ho ninyo kung sino nagsalita. Espiritu Santo. Yung isasalita sa Jeremiah, yun ang message niya sa mga makikipagtipan Di ba? So ang nagsasalita na kinapitan ng proper name na YHWH, ipinaliwanag ng author ng Hebreo na si Pablo, na yun ang Espiritu Santo. Kaya nga anyway, sa Father, wala namang question yung pagiging YHWH niya. Ang kini-question ng marami ngayong mga sekta ng Christianity ay yung Anak at yung Espiritu Santo. So dito makikita natin na yung Espiritu Santo ginamitan ng proper name na YHWH. At hindi lang ito, marami pang mga talata sa Biblia. Bukod sa ating Panginoong Jesucristo na ginamitan din ng YHWH, yung pagiging tunay na Diyos. Di ba? So, ayan ho ang sabi ho ng Biblia kung sino yung nagsalitang makikipagtipanan. Kaya nga, sa ibang sulat ni Isaias, lalo na sa 63 verse 10, i-quote ko na lang, na namanglaw o nalungkot ang Espiritu Santo sa katigasan ng ulo ng bayang Israel. Kasi siya nga yung nakikipagpunyagi sa kanila para magbago. Hanggang ngayon, ang Espiritu Santo naman talagang nakikipagpunyagi sa tao. At namimighati. Huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo. Ayon din kay Pablo sa Efeso 4:30. So ganun po ang gampanin ng banal na Espiritu sa puso't isipan ng tao. Makikipagtipan siya. Di ba? Para maisulat niya sa puso. Di ba ang panalangin nga ni David sa awit, create in me a new or a clean heart, O God. Gawan mo ako ng bagong puso. Ay ang banal na Espiritu ang gumagawa ng bagong puso sa tao. O ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo, ito naman yung isa sa ginampanan niya. Basahin natin Aliyah dito sa Hebreo, Kapitulo 9, talatang 16. Pakinggan po ninyo ang prinsipol. Sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang para ay walang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. So yung nakikipagtipan, ito nga ang pinag-uusapan nga rito sa buong Biblia, itong Trinity, tatlong nagkakaisa, unity in Trinity and Trinity in unity. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nakikipagtipan. Pero may isang dapat mamatay para maging makabuluhan ang tipan. Sabi nga rito, sapagkat kung mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. O sino bang namatay doon sa tatlo? Sa Father, Son, and Holy Spirit. Di ba yung anak? Di kasama din yung anak sa gumawa ng tipan. At para magkaroon ng kabuluhan yung tipan, kinakailangang mamatay yung gumawa. Di kasama nga yung anak sa gumawa. Yung nagsalita naman yung Espiritu Santo. Tandaan natin ganito yan na. Huwag nating laging tingnan yung tinatawag na sino bang nagsalita dyan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Although nandun naman lagi yon. Ang punto na gusto ko lang sabihin ay ganito.
Para hindi tayo malito, magkaroon ng conflict sa function ng Father, Son, and Holy Spirit, ibabahagi ko po sa inyo yung function o gampanin ng tatlo na hindi sila nagsasapawan. Alam nila yung kanya-kanyang gampanin o role na meron sila. Ang Father or ang Ama, siya ang pinagkukunan o pinagmumulan ng lahat ng mga bagay o ng mga blessings na dumarating sa tao. Nakalagay yan sa Santiago 1:17. Iko-quote ko na lang yung mga talata, pwede niyong ilista. Nakalagay doon sa Santiago 1 mula 15 hanggang 17, yung patungkol sa Ama, na nanggagaling sa lahat sa Kanya ang bawat mabuti at sakdal na kaloob. So ang Ama is source lagi, siya ang pinagmumulan. Ngayon, yung anak, yung gampanin niya is always a mediator. Siya yung namamagitan sa Diyos at sa tao. Yung ibibigay ng Diyos, dadaan sa anak para makarating sa atin. Yun ang sinasabi sa unang Timoteo 2:5, isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya nga siya nagkatawang tao, kaya tao siya. Pero bago siya nagkatawang tao, Diyos nga siya. Pero ang pagiging Diyos, mamaya may tanong dyan papaliwanag pa natin ang gusto kong tungkol sa anak. Yun ang function or gampanin ni Kristo, tagapamagitan. Hindi sila nagsasapawan. Then, ang gampanin naman ng Holy Spirit is always the actualizer or applier. Ibig sabihin, yung panukala na mula sa Ama, dadaan sa anak, ang Espiritu Santo ang magbubuo nun. Paano magbubuo? O halimbawa, sa kaligtasan at sa kapanganakan ni Kristo. Di ba nabuo yung bata na sa sinapupunan ni Maria? Ayon sa sagot ng anghel na si Gabriel sa tanong ni Maria, paano mangyayari? Wala siyang asawa, wala siyang partner na lalaki. Anong sabi sa 1:35 ng Lucas? Ibababa sa iyo ang alin? Espiritu Santo at lililiman ka ng kataas-taasan. At ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. So, nabuo yung bata sa sinapupunan ni Maria dahil saan? Espiritu Santo. Yun ang tinatawag nating actualizer or applier. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mabubuo na yung plano. O sa ating kaligtasan, di ba ginawa na ni Kristo yung provision doon sa Calvary? Yung provision. Ibig sabihin, kung ang sino man tumanggap sa salvation na ginawa ni Kristo sa krus, edi magkakaroon ng pag-asa makaharap muli ang Diyos ng mukhaan. Pero ang mag-actualize nun, ang applier nun ay ang Holy Spirit. Yun ang ginagawa ngayon ni Kristo sa santuario sa langit, at ang gampanin ng banal na Espiritu na kahalili niya dito ay baguhin ang puso ng taong tumanggap sa provision sa krus ng Kalbaryo. Without the working of the Holy Spirit in our hearts, hindi ho tayo mababago. Kaya yun ang alam maging ng mga lingkod ng Diyos nung araw, kagaya ni David. Alikhaan mo ako, Panginoon, ng bagong puso. Yun ang gampanin ng Espiritu Santo. Actualizer, applier. Ganun ho yun. So, hindi sila nagsasapawan doon. So, pagdating sa mga nagsasalita sa Biblia, bihira ho nating mapansin na sinasabi mismo ng writer ng Biblia na Ama yung nagsalita. At isa doon ay yung sitwasyon na si Kristo ay nabautismuhan nung narinig ang tinig ng Ama nung mga alagad na ito ang sinisinta kong anak. Di ba? Diniklara mismo. Yun yung Ama. Pero doon sa maraming mga section ng Old Testament, hindi man sinasabi na Ama, Anak, Espiritu Santo, pero malalaman mo sa gampanin ng tatlo na ang Ama ay laging source siyang pinagmumulan at dumadaloy sa tao sa pamamagitan ng anak. O di ba ang naglabas sa lupain sa Ehipto ng bayang Israel? Yung anghel na mula sa Panginoon. Yung anghel na mula sa Panginoon, yun ang may kakayanang magpatawad o hindi magpatawad ng mga Israel na nagkasala sa kanya. Sa aklat ng Bilang, Kapitulo 23, talatang 20, mag-ingat kayo sa kanya, hindi niya patatawarin ang inyong kasalanan. So yung angel na ginagamit sa Biblia, yun yung tinatawag na archangel. Na binanggit sa Biblia sa unang Tesalonica 4:16, yun naman yung anak na si Jesucristo. Nagpapakita bilang anghel ng Panginoon sa Old Testament. And then yung Holy Spirit, ganun din. So hindi po sila nagsasapawan. At yun po ang sagot natin sa inyong magandang tanong. Sunod, Aliyah, itong galing pa rin kay Mary Angel Villa. Bro, pakisama na rin ito. May nakausap ako, si Jesucristo, isang puwersa lang daw. Ayon sa Genesis 1:2, si Kristo nilalang daw. Yan. Yun yung paniniwala ng iba. So tingnan natin.
Genesis 1:2, ito yung binigay niyang talata. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Wala namang kinalaman dito yung anak. Ang sinasabi dito yung Espiritu ng Diyos. Ito yung may kinalaman sa Holy Spirit. Ito, mabalikan ko uli yung nabanggit kong gampanin nitong Holy Spirit. Walang duda, of course, yung ama kasama sa pag-create. Ang anak lalo nang kasama, maya-maya babasahin ko. Ang Holy Spirit, dito muli nakita yung kanyang function bilang applier. Bakit? Sa talatang ito, yung sinasabi rito, ang the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Yung naisaling sumasa ibabaw or moved sa ibang salin sa wikang English, sa Hebreo na salita, yan ay kumakatawan sa pagporma doon sa lupa. Dahil ang lupa, walang anyo, walang laman. Sabi sa Hebreong salita, tuho and buho. Tuho, buho, without form, without void. Meaning to say, nandito yung earth, kaya lang walang forma. Sabihin na natin yung vulgar na salita, pangit. Walang anyo, walang laman. So, ang ginawa ng Espiritu Santo, pinoporma niya yung balat ng lupa. At yan ang sabi sa awit 130, mula verses 19 to 20. Sinusugo mo ang iyong espiritu at kanyang binabago ang balat ng lupa. So, yun yung function ng Holy Spirit, actualizer or applier. At ito ang tinutukoy ang Holy Spirit dyan. Ngayon, yung sinasabi na si Kristo daw nilikha. So, ibig sabihin ang Diyos, lumikha pa ng Diyos na maliit na Diyos. Eh, yun ang paniniwala ng iba at marahil yun ang nakausap nitong ating tagapagtanong, no? Na nilikha. Alam nyo, ito yan ha. Yung thinking na yan ay thinking ng mga pagano. Bakit pagano? Halimbawa sa Egypt. Sa Egypt, ito ang mythology ng mga god sa Egypt. Bigyan ko lang ng example. At hindi ganyan yung Diyos ng Biblia. Sa Egypt, yung primary god nila ay si Re. Okay? Si Re, ayon sa Egyptian mythology, si Re, para makakreate ng mundo, gumawa muna siya ng isang itlog. Yes, itlog. At yung itlog na yon, yun ang kanyang kinasangkapan na para ang itlog ay gawin yung sanglibutan. Siyempre, mula sa itlog, napisat. At yung naiporma niya na yun, yun ang gumawa ng sanglibutan. Yan sa Greek mythology niyan. Nasa Manners and Customs of the Bible yan. Ito, pakita ko lang sandali sa inyo ha. Baka sabihin nyo, kwento-kwento lang yung sinasabi ko. Ito yung libro, Manners and Customs of the Bible. Kung meron kayo nito, mas maganda. Di ba? Ito yung mga pagtuklas ng mga archaeologists. Ito yung mga tapat na mga archaeologists, hindi mga bias. Na dito may isa sa larawan yung mga mythology ng iba't ibang mga kingdom, mga ancient kingdom noong unang panahon. Dito din sa librong ito makikita yung tinatawag na ano yung mga pananim na pinag-uusapan sa Biblia, yung mga ibon, yung mga hayop, ano ang paniniwala nila sa divorce, ano ang paniniwala nila sa pag-aasawa. So, nandito yon. So, hindi ko naman sa pinopromote ito, pero maganda ho kasi itong libro. Ang sinasabi natin, yung about Egyptian mythology, sila po ang nakapag-isip na ang Diyos nila gumawa pa ng itlog at mula doon, yun ang nag-create ng sanglibutan. So, ang tunay na Diyos ng Egyptian, nag-create pa ng another God. So, doon galing yung isipan ng ibang mga sekta ng Kristiyano ngayon na ang Diyos gumawa ng maliit na Diyos. Si Kristo nga daw yun. Egyptian mythology yon. Pero kung ang tatanungin natin ay Bible, ito ang sabi ng Bible. Nag-create ba ang tunay na Diyos ng panibagong Diyos? Kaya lang mas maliit sa Kanya. Basahin natin sa Isaias, pakilagay Aliyah. Isaiah 43 verse 10. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Napansin nyo? Yung tunay na Diyos, wala siyang inanyuan, wala siyang create, wala siyang ginawa na Diyos na una sa Kanya o magkakaroon man pagkatapos niya. Walang ganon. So, ang Diyos hindi nagkikreate ng another God para yung another God mag-create. So, hindi po totoo, kung Biblia ang pag-uusapan, na si Kristo ay ginawa para makapaglikha.
Ay diyan ho nahuhulog sa pagkakamali itong marami nating mga kaibigan, ano? Kaya sa Biblia lamang po tayo tumungo ng atin pong kukuning sagot, ano? Hindi doon sa mga tao dahil napansin nyo, ang isipan pala na ang Diyos gumawa ng panibagong mas maliit na Diyos sa Kanya para mag-create, lumalabas pala, pareho sila ng Egyptian mythology. Hindi pala theology ng Biblia yung napulot nila, kundi Egyptian mythology. Yan po yun. Malungkot man pero ganon. Si Kristo ito, sa John 1:1, pakilagay Aliyah sa screen. John 1:1. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So ganito kalaki ang kapangyarihan nitong verbo o anak ng Diyos na si Jesus. Walang nagawa sa mundo natin kung wala siya. At hindi ho siya nilikha. Sabi nga dito sa verse 1, pakilagay muli Aliyah sa screen yung verse 1, taas mo lang. Yung kanyang existence, NRK. Walang simula, walang wakas. Ito po kasing sinabi sa verse 1 ng John 1, nang pasimula, ito po yung allusion or pagpapahiwatig ng kaparehong estado sa Genesis 1:1, di ba? Sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At mapapansin nyo, sa Hebreyong salita, yung Genesis 1:1, yung God ay Elohim. Meaning to say, yung Elohim na yon, nagde-denote ng plurality. May karamihang nandoon patungkol sa Diyos. Isang Diyos may karamihang individuality. At ang tawag natin ngayon, yung theological discipline, person or persona. Hindi nangangahulugan tao. Mamaya i-expound pa natin yan. So yung existence ng verbo sa John 1:1, walang pasimula, walang wakas. Yan din ang sinabi sa aklat ni Mikas Ang kanyang pinagmulan, mula ng una, mula nung walang hanggan. From everlasting to everlasting, yung kanyang existence. Sa madaling salita, kung kailan nagpasimula ang Ama, maging ang Espiritu, doon din nagpasimula yung verbo o yung second person of the Godhead. At maliwanag dyan, ang verbo sumasa Diyos, meaning prostontion, yung kanyang tinatawag na intimate relationship or unbroken relationship with God. Yung walang putol na ugnayan niya sa Diyos. Pag sinabi kasing Diyos ng Biblia, yun yung Diyos na hindi pwedeng maghiwalay sa kadyusan, yung Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At maliwanag yung identity ng verbo dito sa third clause or pangatlong saknong, ang verbo ay Diyos, hindi maliit na Diyos. Dahil sabi nga ni Isaias, ang Diyos, hindi lumilika ng Diyos, hindi siya umaanyo, nag-aanyo ng Diyos na una sa Kanya o magkakaroon man pagkatapos niya. So, itong Kristo, itong anak ng Diyos, the second person of the Godhead, ay hindi nilalang. Yung sinasabi ng ibang naipagkakamali sa Colossus 1:15-16 naman, na panganay, na-explain na rin doon natin yun. Yung panganay doon, yung kanyang tinatawag na pagiging panganay in a sense, na siya yung superior ng lahat ng nilikha. Sa pamamagitan niya, sinabi naman doon sa talata sa pamamagitan niya, lahat din ay ginawa, katulad ng verse 3 ng John chapter 1. So hindi, pag sinabing panganay doon, siya ang unang nilikha. Dahil yan ay theology ng mga Egyptian, na may nilikhang una ang primary God na si Re. Kaya nakapag-create ng sanglibutan, Egyptian theology yon. Huwag nating isama ang theology ng Biblia doon. Okay? So yun ang ating sagot. Sunod na tanong, Aliyah, pakilagay, galing kay Marilu Estocabes. Good evening po, Bro Melvin. May tanong po ako about Father and Holy Spirit. Meron po bang katawan ang Father and Holy Spirit like Jesus Christ? Nalilito po ako kasi some say meron, some say they are the spirit being. Salamat po sa pagsagot. So, ang tinatanong lang naman dito yung physicality ng Father at ng Holy Spirit, kasi si Kristo nga naman may katawan, kaya nga may katawan, nag-anyong tao Pero bago nag-anyong tao ang ating Panginoong Hesus, pareho din ang kalagayan niya ng Father and Holy Spirit. Anyway, sa Biblia, God is Spirit.
Sabi sa John 4:24, God is spirit. Tayo kasi, pagka pinag-usapan ng spirit, wala ho tayong mai-describe sa ating isipan eh. Halimbawa, ito. Pag sinabi nating father, makaka-relate ho tayo. Father, kasi may mga tatay ho tayo eh. Hindi naman lahat tayo, hindi naman putok sa buho ang mga tao, may ama ho yan. So pagka-relate ang pinag-uusapan, pag sinabing father, makaka-identify kayo, makaka-relate kayo. Kasi may mga tatay kayo. Ano ba yung father? Caring, loving, mapagmahal, provider. Ganyan ang father eh. Yung ideal father ha, pinag-uusapan natin dito. Nagpo-provide ng pangangailangan ng pamilya, ng asawa at anak. Hindi nagpapabaya yan sa asawa at anak. Kasi yan ang ideal father. So nakaka-relate po tayo, di ba, pag sinabing father. Pag sinabi ring son, makaka-relate po tayo kasi yung iba sa atin, may mga anak na lalaki, alam natin kung anong uri yung son. Di ba? Pag sinabi nating school bus, di napipicture out agad natin sa isip. Pag sinabing school bus, alam agad natin, meron tayong, makaka-relate tayo eh. Anong kulay? Yellow na medyo may black yan. Stripe yung iba. Alam natin, di ba? Naipipicture out natin sa isipan. Pero kasi pag sinabing spirit, wala na tayo makita eh. Kaya yun yung punto na itinatanong mo rito eh. Wala kang maipinta sa isip mo kung ano yung spirit. Di ba? Pag spirit, wala nga, hindi mo makita eh. So parang hangin lang yan, parang puwersa, kagaya ng pag-iisip ng iba. Pero kung Biblia ang tatanungin, eto na. Bago nagkatawang tao si Kristo, ito ang sabi sa aklat ni Pedro. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 9, Aliyah, pakilagay sa screen. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Next. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. So napansin niyo po doon? Noon pa, yung mga propeta na nagsihula, nagprophesy na sila tungkol sa biyayang dadating. Sino yung mga propeta? Di yung propeta na sinasabi sa Old Testament. Sila Isaiah, sila Jeremias, Ezekiel, so on and so forth, the 12 minor prophets. So yung mga writer nung unang panahon, tinuruan na sila, nino? Espiritu ni Kristo. So ang ating Panginoong Jesucristo, bago nagkatawang tao, of course, part siya ng Godhead, kaya spirit ho siya. Nung nagkatawang tao, di nakita natin, may anyo siya. Pero ang punto, si Kristo, kasama sa Elohim, yung verbo, na nang pasimula, siya ang verbo from eternity to eternity, ayon sa Mika 5:2, spirit. Pero nung nagkatawang tao, siyempre nakita natin yung kanyang physicality, na meron siyang persona. At ngayon, anyway, pag sinabing persona kasi, makikita natin yung tinatawag na attributes or element para masabi kang person. Hindi ibig lang sabihin no kasi ng person, tao. Pag rational being ka, alam mo kung anong ibig sabihin ng person bukod sa tao. Pag sinabing person, meron niyang tatlong elements. Yung attributes niya. Merong una, will, sariling kalooban. Mayroon ka sariling pagpapasya kasi nag-iisip ka, nagde-decide ka. Iniisip mo anong tama at anong mali at gagawin mo ayon sa iyong pinagpasyahan. Yun ang will na tinatawag. Meron kang emotion, pagtao ka. At meron kang wisdom, karunungan. Kasi yan yung three attributes para masabi kang person. May emotion, may will, may wisdom. So makikita yun kay Kristo. At sinasabi ngayon ng Biblia, pansinin niyo po, sa Hebreo, pakilagay Aliyah, chapter 1, verse 3. Patungkol ito doon sa anak, palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos. So si Kristo tinutukoy na express image of His person. Tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos. So, tingnan natin sa ibang salin, Complete Word Study Bible, pakilagay, who being the brightness of His glory and the express image of His person. So, meaning to say, yung Father, may persona po yun. Kasi nga, mayroon niyang wisdom, may will, may emotion din. So, si Kristo,
express image, larawan ng pagka-Diyos. So therefore, ang Diyos may larawan ho yan. Kung paanong si Kristo may larawan din yan nung una at nung nagkatawan tao, di nakita natin yung larawan. Bagamat sila spirit, may larawan sila. Hindi ibig sabihin hangin lang sila na tinatawag na walang forma. Di ba? So ganyan yun. Bagamat hindi natin ma-pinpoint exactly. Bakit? Kasi magiging pangas naman tayo kung sabihin natin ng eksaktong larawan ng Diyos, hindi naman natin nakita. Of course, yung nakita 2,000 years ago, yung nagkatawan tao na anak. Pero siyempre, ang punto lang, may person yon. Ibig sabihin, may imahe yon, may larawan yon. Ayon sa Genesis 1:26, nung nilikha tayong mga tao, nilikha tayo ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Therefore, meron silang forma. May anyo, hindi yung tipong parang wala kang maipinta. Meron ho. Ganun yon. Kaya nakausap nga ni Adan at ni Eva, lalo na nung panahong nagkasala, hinanap sila. Hindi ba? Kaya nga sila nagtago. So meron ho. Bagamat sila spirit, siyempre yung nagkatawan tao, infleshing, yung anak. Pero maliwanag na may person sila pare-pareho. Maging ang Holy Spirit. Paano mo masabing yung Holy Spirit walang person, ang Holy Spirit may wisdom. Unang Korinto 2:10, meron siyang karunungan, nasisiyasat niya yung mga malalim na bagay ng Diyos. Di ba ganun ang Holy Spirit ginawang ang comparison ng apostol na si Pablo, yung tao, nasisiyasat niya mga bagay ng tao. Siyempre, tayong mga tao, alam natin yung mga bagay ng tao. Psychologically speaking, alam mo kung anong damdamin ng isang tao kahit hindi siya magsalita. Example, halimbawa, dumaan sa harap mo, nagdabog. Anong ibig sabihin nun? Ano ang magiging tamang isipan mo sa taong dumaan sa harap mo na nagdabog? Masaya ba siya? Siyempre hindi yun masaya. Usually, galit yan kasi nagdabog. At yun naman talaga, wala namang malungkot, wala namang masayang nagdadabog. Maaaring lumalagabog sa sobrang kasayahan niya, pero hindi nagdadabog. Di ba? So, alam mo yung mga bagay ng tao dahil ikay tao rin. Alam mo kung kahit hindi siya magsalita, kung galit siya o hindi. Nakikita mo rin sa kanyang mga mata kung siya'y malungkot o masaya. Kasi alam mo, tao ka. Ngayon, ang Holy Spirit, ipinakita doon, ang banal na Espiritu, sinisiyasat ang malalalim na bagay ng Diyos. Ang pwede lang makasiyasat sa mga bagay, lalo na sa malalim na bagay ng Diyos, Diyos. Kasi nga ginamit yung comparison yung tao. Yung tao, nalalaman mo yung mga bagay ng tao. Ang Espiritu, nalalaman niya yung malalalim na bagay ng Diyos. So kaya ikinumpara ang Espiritu sa kalagayan nung kadyusan. Kung hindi sa Diyos, paano niya malalaman yon? So may karunungan siya. And then may sarili siyang kalooban or will. Mababasa sa unang Korinto 12:11. Kino-quote ko na lang po para mas mabilis. Sa 12:11 sinasabi doon, binibigay ng Espiritu yung mga talent sa tao ayon sa kanyang ibig. Ayon sa kanyang will. Meaning to say, meron siyang pagpapasyang sarili. At yan din ang nakalagay sa mga gawa 15:28 na yung gampanin ng mga alagad ni Kristo, mga disciples, paano kumbaga mag-progress yung gawain sa church, pinapangunahan ng banal na Espiritu. So meron siyang sariling will, kalooban. Nagpapasya siya, pinapakinggan siya. Di ba? Kagaya ng binasa natin kanina sa Hebrew 15:16. Ilalagay niya yung kautusan sa sino man tatanggap sa kanya. May sarili siyang will. At meron din siyang emotion. Efeso 4:30, huwag niyong pighatiin. Pighati, huwag niyong palungkutin. Paano napapalungkot ang Espiritu? Kapag patuloy ka nagkakasala sa Kanya. Di ba? So, yun yung tatlong element na makikita sa Holy Spirit. Kaya part siya ng person. At si Jesus, yung express image of His person. Kasi yung tatlong yun, iisa sa kadyusan, pero tatlong magkakahiwa-hiwalay na person. Di ba? So, yun ho. Kaya, yung tanong na may kilalaman nga po doon sa nalilito dahil may katawan ba yung Father, spirit sila pero tiyak, mayroon silang anyo. Dahil nilalang tayo ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Okay? Anyway, Aliyah, pakilagay nga itong isang screen. Gusto ko lang basahin. Hebrews 1:3. Itong who being the brightness of His glory and the express image of His person. Nilagyan ko sa dulo ng Greek word. Okay? Yung Greek word na yan, ang basa dyan, hypostasis. Hypostasis. Anong ibig sabihin ng hypostasis? Pakilagay sa screen.
in general, that which underlies the apparent, hence, reality, essence, substance, that which is the basis of something, hence, assurance, guarantee, confidence with the objective sense. So nakita natin, pag sinabing hypostasis, yan po yung sali ng person, yung persona. Pag sinabing hypostasis, yan yung essence, yan yung substance, or sa ibang salita, nature. Yan yung realidad. So kung si Kristo ay realidad ng Diyos, therefore ang Diyos may realidad when it comes to being a person. Dahil yan ang ibig sabihin ng hypostasis sa Greek. Oh, si Kristo yung basis na yon dahil siya yung express image of God's person. May garantiya at makikita yung confidence, katiyakan, assurance na kung anong nakita kay Kristo, di din yun ang makikita doon sa kasama niya sa kadyusan o sa Godhead. Di ba? So anyway, sa future restoration, sa Eden restored, na mababasa sa Revelation 21 and chapter 22, na sinasabi doon yung katiyakan na ang Diyos makikita ng mukhaan, face to face. Mababasa sa Revelation 22 verses 3. Yung face to face relationship with God. So makikita muli natin ang Diyos ng mukhaan. So yun po ang ating sagot. Kaya wag na tayo masyado magpakalito dahil ang gawin natin, magsumikap tayo na manatilit ingatan yung kaligtasang ibinigay sa atin para pagdating ng panahon yon, makikita talaga natin ang Diyos ng mukhaan. Okay, sunod na tanong. Aliyah, galing kay Jodilyn Sakluti. Ayan ang tanong. Good evening po. Salamat po sa pagsagot sa tanong ko. Question po ulit. Dapat po bang may tithes ang mga relief goods na natatanggap po natin ngayong panahong ito? Salamat po. God bless. So, dapat bang may tithes ang mga natanggap na relief? Wala. Hindi na. Kaya nga relief po eh. Kaya nga, binibigyan tayo ng relief kasi nga, walang trabaho yung mga tao. Nagsasalita ako sa situation ngayon ng may lockdown or tinatawag na enhanced community quarantine. Or kahit magsalita ako doon sa punto na, for example, mayroong binagyo. Siyempre, ubos yung kanilang mga, halimbawa na lang, yung mga ari-arian nila. So, papadalan sila ng relief ng kanilang local government o kung sino man gusto magpadala ng relief. Kaya nga relief, para kumbaga parang ma-relief yung kanilang pangangailangan kasi wala na silang magamit o makain. So, pag halimbawa, binigyan ka ng relief, mag-iisip ka pa, mamomroblema ka pa, paano ko ibabalik yung tithe? Wala ka na nga eh, magta-tithe ka. Kaya nga relief, di ba? Ang Diyos marunong, ang Diyos matalino, hindi ang Diyos ay katulad ng ibang iniisip ng iba na pahirapan ka pa. Kaya ka nga binibigyan ng relief kasi wala ka. Di ba? So isipin mo kung may tithe ang relief, okay, binigyan ka ng sabihin na natin, 3 kilong bigas. Magkano ba yung 1 kilong bigas nga? Sabihin natin 50 pesos. O di 150 pesos. So ang tithe nun 15 pesos. Kaya ka nga wala kang trabaho, wala kang kita. So namroblema ka patuloy, saan mo kukunin yung 15 pesos para maibalik yung tithes sa 3 kilong bigas na tinanggap mo? Di ba? So hindi na kailangan ng tithe. Ang tithe, requirement yan sa mga taong binigyan ng blessings ng Diyos sa kanilang paghahanap buhay. Although ang relief blessing yan, pero relief nga eh. Idagdag ko na rin yung may mga nagtatanong kasi, paano yung binigyan ka ng regalo? O halimbawa, binigyan ka ng mamahaling relo, Rolex, kailangan mo pa bang i-tithe? Wala na rin, ba't ka magta-tithe? Regalo nga sa'yo yon. For example, binigyan ka ng mamahaling Rolex, sabihin lang natin for the sake of discussion lang. Anyway, wala naman akong idea gaano kamahal. Pero sabihin natin, kunyari, 100,000. For the sake of discussion lang. So, ikay ay, kumbaga, basic yung tinatanggap mo lang na sweldo bawat araw, nasa minimum, sabihin natin 537 per day. And then, binigyan ka ng Rolex worth 100,000 ng iyong kaibigan na natuwa sa'yo. Binigyan ka. So, magkano ang tithes nun? 10,000 pesos. So, nang problema ka pa ngayon. Sana kaibigan, wag mo na lang ako binigyan ng Rolex na regalo. Nang problema patuloy ako sa 10,000 tithe. Minimum lang sweldo ko. Di parang kinsenas ko na yon. O di ba? So walang tithe yung mga regalo. Regalo nga eh. Lalo na sa mga relief, walang tithe ho yan. O ngayon, eto. May nagtanong kasi dati, hindi ko na nahagilap yon. Na yung tithe daw,
parang scam. Scam daw yung tithe. Di pupuntahan natin kung anong principle ng tithe sa Biblia, no? Ito ha. Basahin natin sa Deuteronomio 8:17. May mga tao kasing nag-iisip na, kaya ako yumaman, kaya ako nagkaroon ng ganito dahil sa pagsusumikap ko. Tama, nagsikap ka. Pero pakinggan nyo ang sabi ng Diyos para sa iyo. Verse 17, in chapter 8. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. O, tingnan nyo, mayroon warning na dito ang Panginoon. Baka sabihin mo na yung kapangyarihan mo at yung lakas mo ang siyang nagbigay sa iyo ng kayamanang ito. Verse 18. Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin, nakalagay sa screen, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. So ang principle dito, anumang mga bagay na tinanggap natin, sabihin nating matalino tayo sa mundo, galing lahat yan sa Diyos. Yung lakas mo para makapaghanap buhay, galing yan sa Diyos. So ipinapakita lang dito ng Diyos na tayo ay mga pinagpapala niya. At lahat ng mga bagay na nandito sa sanlibutan, Diyos ang may-ari. Tayo ay lumalabas na katiwala ng Diyos dito sa sanlibutan. At ito po yung naintindihan ng mga alagad ng Diyos gaya ni Jacob. Doon sa isipan na yun na Diyos ang nagbigay sa atin ng karunungan, Diyos ang nagbigay sa atin ng kalakasan, para kubita ng ating mga tinatangkilik, ng ating mga ari-arian, pagkilala na Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng yan. At naintindihan ang prinsipyong yan ng mga alagad ng Diyos mula pa nung una, bago sabihin ng Diyos, eto na nga ang isip kasi ng iba, ang tithe nagsimula lang sa panahon nila Moises. Samantalang sa Biblia, nandoon na yung tinatawag na principle of tithe giving. Ito, basahin ko ha. Sa Genesis pa lang, the beginning, chapter 28, verse 22. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ito yung, si Jacob po ito yung kanyang sumpaan sa Diyos. Meaning lahat ng kanyang tatangkilikin na galing sa Diyos, yung kanyang kinita, yung tithe or 10%, ibabalik niya sa Diyos. Ang 10% ho kasi, pagkilala mo yan na hindi ikaw ang nagmamay-ari ng mga bagay o tinatangkilik mo sa mundo. Ito ay pagkilala mo na sa Diyos nanggagaling lahat ng mga bagay. Kaya yung pag-institute o pagtatag ng tithes, naintindihan po yan ng mga patriarka. At itinuro nung panahon ni Moises. Halimbawa, itong si Abraham pa, yung tatay nila. Eto, chapter 14 verse 20, pakilagay sa screen. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. Ang tinutukoy ditong binigyan ni Abram, si Melchizedek, na saserdote sa Salem. So, ang tinatawag na pagbabalik ng 10% o tithe, gawain na ng mga lingkod ng Diyos na pagkilala nga, nasa Diyos galing ang lahat ng iyong tinatangkilik. Yun po ang principle po ng Biblia. O ngayon, hanggang sa bagong tipan, hindi ko na masyadong dadamihan yung talata, no? Yung Malakay chapter 3 verse 8 to 10, maliwanag naman doon na kapag hindi tayo nagbabalik ng ikapo at mga malalayang handog, ang sabi ng Diyos, tayo ay magnanakaw. Will ye rob God? Diyos ang nagsabi nun. Rob. Ang ginamit, rob. Sa wikang Pilipino, pagkasali, ninanakaw ninyo ako o ninanakawan ninyo ako. Pero sa original na intention ng Hebrew, kaya nga tama yung pagkasalin sa wikang English, robbery ang ginamit. Sa atin hong batas, pag pinag-usapan yung nakawan, dalawang uri yan, dalawang klase yan. Kaya sa police department, may tinatawag na theft and robbery section. Iba kasi yung robbery, iba yung theft. Although, ang isipan pa rin pag nanakaw. Pero ano yung pagkakaiba ng dalawa? Kasi pag sinabing theft, ibig sabihin nun, ninakawan mo yung isang tao na hindi niya nalalaman. Yun ang theft. Kunyari, tulog ka. Pumasok ang magnanakaw nung gabi sa bahay mo, kinuha yung ilan sa mga kasangkapan mo, theft ang tawag doon. Di ba? Pero pag sinabing robbery,
harap-harapan mong ninanakawan ang Diyos. Robbery. Kasi nga wala naman tayong mapagtataguan sa Diyos. Lahat naman nakikita ng Diyos, ano man ang iyong ginagawa, maging ang iyong iniisip. Kaya rob ang ginamit doon. Will ye rob God? Sa paano ka namin ninanakawan, Panginoon? Sa hindi pagbabalik ng ikapo at mga handog. At sinabi doon sa verse 10 ng Malakay chapter 3, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa aking kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At challenge ng Diyos yung mga mananampalataya niya nung una, na kapag maging tithe giver kayo, ibubuhos ko sa inyo yung buong pagpapalang mula sa langit na wala kayong sapat na kalalagyan. Di ba? So, yun ay challenge na galing sa Diyos. Pero sana hindi intention natin, at hindi naman talaga dapat intention natin, kaya lang tayo magbabalik ng ikapo para tumanggap tayo ng blessing mula sa Diyos. Kasakiman naman ang tawag doon. Pag sinabi kasing tithe giver, pagkilala mo na ang Diyos ang nagmamayari ng tinatangkilik mo. Yun ang purpose ng tithes. Yun ay pagpapasakop na hindi ako ang may-ari niyan. Ako ay katiwala. Ang laki pa nga nung naiwan sa akin, 90%, ang sa Diyos, binalik ko lang yung 10% na hinihingi niya. Hindi dahil kulang ang Diyos, hindi. Hindi para sa Diyos, kundi para din po sa gamot sa ating pagiging sakim o makasarili. Selfishness. So ang institution ng tithes, hindi ho ang Diyos ang nakikinabang. Tayo rin, nagagamot yung ating pagiging makasarili. Kasi ang tao madamot simula nung nagkasala. Symbolically speaking, may nakita ka na bang bata na nung ipinanganak siya, nakabukas yung mga palad? Wala, di ba? Normally, lahat. Di ba? Batang sanggol pinanganak, nakakuyom ang kamay. Simbol lang ito na sinasabi ko, ang tao'y sakim. So yung pagbibigay o pagbabalik doon sa tunay na may-ari ng ikasampung bahagi, yan ay lumalabas medicine, gamot sa ating pagiging makasarili. Lalo na, kaalinsabay nun, yung ibabalik mo, yung galing sa puso. Yun naman ang part ng offering or handog. Yun ay galing sa puso. Binibigay mo sa Diyos. Pero hindi para makinabang ang Diyos. Kasi Diyos nga man nagmamayari ng lahat ng kayamanan natin sa buong sansinukob Para po sa atin yon, kapakinabangan natin spiritually at kapakinabangan physically ng ating kapwa-tao na nangangailangan, lalo na yung mga workers na yan lang ang inaasahan sa ating church. Yun ang purpose ng tithe. Di ba? O ngayon, sa bagong tipan, never po yan na inalis ni Kristo. Marami lang nagsasalita na wala na yung tithe kasi wala na yung templo. Pero sa New Testament, may templo at si Kristo hindi niya pinagbawal yung tithe. Pakinggan nyo. Sa Lucas 11:42, pakilagay sa screen, datapwat sa aba ninyong mga Fariseo sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo, ng yerbabuena at ng ruda at ng bawat gugulayin. At pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos, datapwat. Dapat ngang gawin ninyo ang mga ito at huwag pabayaang di ginagawa ang mga yaon. Napansin niyo po yun? Yung pag-iika po, hindi kinukundina ng Panginoong Jesucristo. Dahil kung ang pag-iika po, dapat matapos na noon pa, dapat sinabi na ni Kristo mali yung ginagawang pag-iika po. Ang sabi nga ni Kristo sa mga Fariseo, ito yung mga kumakalaban sa Kanya. Nagbibigay nga iika kayo ng ikapo at iba't iba pa. Pero pinapabayaan nyo naman yung alin, katarungan at kahabagan. Di ba? Masunurin nga ang mga Hudyo sa pagbabalik ng ikapo at iba pang mga pagsunod, pero wala naman silang katarungang ipinapakita at pag-ibig sa Diyos. Paano natin maipakita yung pag-ibig sa Diyos? Hindi ibigan natin yung ating kapwa, tao na nakikita. Meaning to say, mga sakim itong mga Fariseo, mga makasarili. Wala silang pakialam sa kanilang kapwa-tao, kaya kung mapapansin ninyo, pag nagbasa kayo ng gusto ng Biblia, in particular sa New Testament, ang madalas na parable ni Kristo o talinghaga ay patungkol sa pagbibigay. Yung taong mayaman at si Lazaro, yung taong mayaman hindi nagbigay kay Lazaro. Si Lazaro na mahirap, umaasa lang sa mga mumo na nahuhulog sa dulang ng pagkain ng mayaman. Hindi talaga sila nagbibigay, wala silang pag-ibig sa kanilang kapwa-tao. Pero sinasabi nila may pag-ibig sa Diyos. Yun ang punto ng pagpuna ni Kristo. Ang pinupunaan niya, hindi yung pag-iikapo, kundi yung katarungan at pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sa huling bahagi ng sinabi niya sa talata, dapat nga na gawin ninyo ang mga ito. Alin? Di yung pag-iikapo at yung iba pang mga bagay na ginagawa, dapat talaga yon. Datapwat, ang sabi ni Kristo, huwag pabayaang di ginagawa yaong iba. So ano yung dapat na ginagawa na hindi pinababayaan?
Hindi yung katarungan at pag-ibig sa Diyos, yung malasakit sa kapwa-tao. Kaya nga paano mo ibigin ang Diyos? Hindi mo naman nakikita. Hindi ibigin mo ang kapwa mo para masabi mong naibig mo ang Diyos. Magpakita ka ng tulong, sakripisyo, pagmamalasakit sa kapwa, hindi lang puro salita. Gano'n ang mga Fariseo di ba? So, yan yung point ng pinag-uusapan. Ang sinasabi natin dito, ang ikapo kailanman hindi inabolis ng Panginoon. Dahil ang ikapo, part ng system sa paggawa sa iglesia para may pangasiwa yung pagpapasulong ng gawain sa iglesia. At ang principle na ginamit natin, yung paraan ng mga Levites, na ang Levites sa Old Testament, wala silang mana, therefore, umaasa sila sa ikapo ng kanilang mga kapatid na tribo. So sa panahon ngayon, ang sistema, for example, sa mga Adventist na pastor, yan lang yung gagawin talaga nila. Pangasiwaan ng church, may pangalat ang ebanghelyo, kaya diyan sila ngayon nakabatay sa kanilang kinikita sa pag-iikapo ng mga miyembro. So diyan nagkakaroon ng tinatawag na tulungan. Yung miyembro nakikinabang dahil ikaw ay nagiging mapagbigay. At yung mga manggagawa ng Diyos na regular katulad ng pastor at mga guro, di makikinabang din doon sa mga bagay na mula sa ating Panginoon sa pamamagitan mo. Kasama na yan yung katarungan at pag-ibig sa Diyos. Yun ang pinag-uusapan ngayon. Ito. Kung meron naman na umaabuso sa ikapo, mayroong iba nagpapayaman, problema nila yon. Ang sinasabi ko po rito, ang prinsipyo ng Diyos. Hindi ko tinitingnan kung meron mga abusado dyan. Ang para sa akin, susunod dapat tayo sa Diyos. Dahil kung halimbawa, abusado yung mga tao na yan sa tithes, ginagamit nila sa sarili nilang katakawan, scam, ika nga. At ikaw naman, hindi ka nagbalik ng tithe dahil may nakita kang mga ganong uri ng tao, di pareho na kayo ng taong yun. Kung siya abusado sa tithes, magnanakaw, ikaw din magnanakaw sa Diyos. So wala naman pala kayong pinag-iba. So kaya dun sa mga nag-iisip na scam, kaya ko pinapaliwanag yung mga bagay na ito kasi nabasa ko na yung tanong na yon, hindi ko lang ma-retrieve kung nasaan na yon. Yun yung sinasabi ko po sa inyo. Kung mag-forward po kayo ng tanong, mas maganda na pakiusap ko naman ito ay doon sa inbox para hindi ko matabunan at makikita ko. Doon po namin kasi tinitingnan ng aking kasama si Brother Mardem. Para doon makikita ko talaga. Pero pag doon sa mga video, minsan ho kasi natatabunan gaya nung ito. In example, kung may nagtanong, scam daw yung tithes, hindi ko na makita kung nasaan yung tanong niya, natabunan na. Di ba? So yun po yung punto. Kaya humaba po yung pinapaliwanag ko kasi yung tanong lang naman kanina ng ating kapatid, yun sa mga relief. Pero pinakita ko na yung principle ng tithes dahil may nagtanong nga na yung tithe daw scam. Scam daw ng mga matatakaw na pastor. Pero pinakita ko sa inyo yung turo ng Biblia kung ano ang principle ng tithe giving. Pagkilala una na hindi ikaw ang nagmamayari, ikaw ay katiwala ng Diyos. So ang tithe, hindi mo binibigay. Binabalik mo sa Diyos. Iba yung pagbibigay. Pag sinabing nagbigay ka, iyo yan. Binigay mo lang. Pag sinabing nagbalik ka, kinikilala mong hindi iyo yan. At ang tithe, sinasabi ng Diyos, akin yan. Banal yan. Separate yan for a holy use. Para sa isang banal na layunin. So binabalik mo yung tithe. Kailan ka lang magbibigay? Hindi doon sa offering, yung natira mong 90%, magbatay ka doon ayon sa puso kung magkano ibibigay mo. At yung ibibigay mo dapat proportionate. Di ba? Ganun yon. Paano ang proportionate? Ipanalangin mo ano ang proportionate. Alam nga naman, hindi natin alam kung ano yung proportion. For example, kumita ka ng 10,000. Para sa ang proportion, Panginoon, may tithes na ako, 1,000. Ang proportion dito, Panginoon, 100. Sa tingin mo ba, proportion yun? Nagbigay ka ng 100. Mula sa puso mo yon sa natira mong 9,000. Di ba? So yun yon. Hindi namin sinasabi kung magkano yung offering mo. Ang sinasabi natin yung makatwiran, proportionate. Pero hindi po kami kailanman tumitingin doon sa mga nagbibigay. Walang auditing ho rito dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Pasya ng puso. Walang magdidikta magkano ibibigay mo. Pero proportionate dapat. Di ba? Yun yon. So hindi scam ang tithe. Dahil kung scam yan, Diyos ang unang nagtatag ng scam tungkol sa tithe giving. Ituloy pa natin ang basa ha. Dito naman sa English Standard Version, same chapter din, Luke 11:42, sabi diyan, "But woe to you Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb, and neglect justice and the love of God. This you ought to have done without neglecting the others." So maliwanag naman. Yun pa rin ang punto
Nagbibigay nga ng tithe, pero ninineglect nila yung alin? Justice and the love of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, this you ought have done. Dapat nga gawin ninyo ito, alin? Yung pagtatithe. Pero huwag i-neglect yung iba. Ano yun? Di yung justice and love of God. Yun pa rin po yun eh. So maliwanag yun. Okay? Sunod tayong tanong, Aliyah, galing kay Brother Arguelles Vernon. Mula pa ito sa Australia. Salamat kapatid at nahintay mong masagot itong tanong mo. Nakapila ho ito eh. Sabi rito, magandang araw bro Melvin. Magtatanong lang ako uli. Ito'y tungkol sa Mateo 5:48 at Mateo 19:21, yung salitang sakdal. Paki-explain naman bro, ano ang ibig sabihin nito dito ni Kristo. Sa English ay perfect. Hindi ko na kasi makita yung video na natapik nyo yung kaibahan ng word na perfect at sinlessness. Kasi sabi ng iba, bago dumating si Kristo, dapat perfect tayo sa karakter. Kung hindi tayo perfect, hindi tayo makakapunta sa langit, sabi ng ibang mga tao at kapatid sa iglesia. Pangalawa ko pong tanong, pakilinaw o libro yung sin of commission at sin of omission. Maraming salamat sa sagot and God bless your ministry. Maraming salamat din Brother Vernon sa iyong ifinorward na tanong. Okay, ano nga ba yung perfection ditong pinag-uusapan? Kasi pag hindi mapunta sa atin yun, hindi tayo makarating sa langit. Di ba? Yun yung tanong eh. Magandang tanong. Okay, basahin natin. Matthew 5:48 at babasahin ko sa Complete Word Study Bible Translation. Sabi rito, Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So sabi rito, magpakasakdal kayo gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. So, paano ito? So, meron ba taong perfect? So, anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa pinag-uusapan dito? So, gaya ng ating madalas sabihin sa paraan ng pag-aaral ng Biblia, yung context, huwag nating kaligtaan. Bago dumating sa verse 48, sisimula tayo muna sa verse 45. At ito po ay, itong Matthew chapter 5 up to chapter 7 ay tinatawag na Sermon on the Mount, na sinimulan nga ni Kristo doon sa Beatitude. Pag sinabing Beatitude, yung magiging ugali mo dapat. Your attitude supposedly. Your attitude should be. Yun ang ibig sabihin ng Beatitude. Be that kind of attitude. The attitude that you should be. Okay. So basahin natin verse 45, Aliyah, pakilagay. That ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Stop muna tayo rito. Nasabi doon, maging mga anak kayo ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat siya ikay nagpapasikat ng kanyang araw sa mga masasama at sa mabubuti. At siya ay nagpapaulan din ika sa hindi matuwid at sa mga matuwid. So ang Diyos sa puntong ito, wala siyang pinipili. Mabuti ka man, masama ka man, pareho kayo nakakatanggap ng blessing ng sikat ng araw at ng buhos ng ulan. Importante yung sikat ng araw at buhos ng ulan. Masama at mabuti, parehong nakikinabang sa Diyos. Yun ang puntong sinasabi ni Kristo sa 45. And in verse 46, pansinin nyo yung bakit sinabi ni Kristo yun sa 45. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? So dito sa verse 46, nung sinabi niya sa 45 na ang Diyos Ama nagbibigay ng blessing sa masama sa mabuti, ng ulan at ng sikat ng araw, dinugtong ngayon ni Kristo kung anong ibig niya sabihin, na kung iniibig lamang ninyo yung umiibig sa inyo, anong tatanggapin yung gantimpala? At kung hindi ba, katulad rin kayo ng mga maniningil ng buwis, siyempre yung mga maniningil ng buwis, sila din yung nag-iibigan. Sila din na nagkakaintindihan. Meaning, kung tayo pinipili natin yung nagmamahal lang sa atin at wala na tayong pakialam sa iba, yun ang punto ni Kristo. In verse 47, pakinggan nyo And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Kung ang iyong binabati lang ika ay yung kapatid mo, anong pagkakaiba mo sa iba?
Hindi ba katulad ka rin ng maniningil ng buwis? So anong pinupunto ni Kristo? Kaya nga pagdating sa verse 48, anong nabasa natin kanina? Mangagpakasakdal kayo. Be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Magpakasakdal kayo tulad ng inyong Ama na nasa langit na sakdal. So ano yung punto ng perfection na panawagan niya sa verse 48? Meaning to say, wag tayong mamili. Wag lang nating ibigin at biyayaan yung kaibigan o kapatid lang natin. Maging yung iba na hindi natin gusto, makinabang din sa atin. Ang perfection pinag-uusapan doon, yung maturity of faith. Dahil ang Diyos hindi namimili kung masama o mabuti ng ulan at pagpapasikat niya ng araw. Pero huwag kayong ma-misinterpret. Siyempre may katapusan ang lahat ng masama. Tandaan natin, ang Diyos ay patuloy na nakikipagpunyagi sa masama. Pero may hangganan lahat. Ang punto na pinag-uusapan lang dito, ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Hindi masukat yung kanyang pag-ibig. Hindi natin masukat yung lalim, yung luwang, yung taas. Ganun kamahal ng Diyos kahit masama. So meaning, tayo din, kung tinatawag nating Ama natin ang Diyos sa langit, huwag tayong mamiling ng mga taong pakikisamahan. At tiyak maraming masasaktan dyan. Kasi yan ang problema minsan sa nagsasabing mga mananampalataya. Nagkakanya-kanyang grupo. Yung tipong pag hindi mo kagrupo, wag ka sa amin. Di ba? So mayroong tinatawag na pagtatangi. Samantalang ang Diyos, pinagpauna na niya sa Biblia, Roma 2:11, ang Diyos hindi nagtatangi ng sino man tao. God is not a respecter of any person. So, makikita ang immaturity sa ganung ugali na namimili ka lang ng kasama, na namimili ka lang ng kakausapin. Na pag sa tingin mo ay medyo hindi ko ka-level to, ayaw makipag-usap dito. Na yung tipong gusto mo lang kausapin, yung ka-level mo, kagaya ng mga maniningil ng buwis. Kagaya ng sinabi ni Kristo dito, kung yung babatiin mo lang, yung kapatid mo lang, katulad ka ng maniningil ng buwis. Kung yung iibigin mo lang ay yung umiibig sa'yo, di katulad ka nga talaga ng maniningil ng buwis. Di ba? So ngayon, ang pinag-uusapan palang perfection dito, yung maturity. Kagaya ng in-example ni Kristo, ang Ama, nagbibigay ng blessing, ulan, sikat ng araw, wala siyang pinipili. O ngayon, dinagdagan ito ng apostol na si Pablo kasi dito, contextualization ng buong Bible. Tingnan niyo sa Roma 12:20, pakilagay sa screen, Aliyah. Roma 12:20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Verse 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. This is maturity of faith. So yung perfection doon, hindi nangangahulugang walang kasalanan. Ang pinag-uusapan doon, yung ugaling nagmamature kung ang tinatawag natin na Diyos yung Ama natin sa langit. Magmamature ka dapat. Wala kang pinipili dahil walang makakarating sa langit, mga kapatid, tinitiyak po natin na hindi talaga kaugali ng ating Panginoon. At yun ay tutulungan tayo ng Diyos. Di ba? Sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo. Ngayon, ituloy ko lang muna ito Tuloy ko lang muna. Sa Job chapter 1 verse 8, may ganito pangungusap na sinasabi ng perfection din. Bibigyan natin ng pagkakaiba ito Job 1:8, nakalagay na sa screen. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So, binanggit dito sino? Si Job. Anong sabi? Perfect, sakdal. So, ang ibig bang sabihin ng kasakdalan ni Job ay kawalang kasalanan? Kasi may mga pilosopong preacher, sabi ng Biblia, walang matuwid. Sabi nung pilosopo, hindi, may matuwid sa Biblia. Siyempre, mga miyembro, palakpakan agad. Nakabasa na ng letra ng matuwid at sakdal, yun ang ibig sabihin nila. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang sakdal dito na isalin? Ano ang original niyang salita? Ang salita sa Hebreo nito ay tam. Tam. T-A-M. So, anong ibig sabihin ng tam? Ito yon, punta tayo sa Hebrew vocabulary. Pakilagay sa screen, Aliyah. Tam. An adjective meaning integrity, completeness. This is a rare, almost exclusively poetic term
often translated perfect but not carrying the sense of totally free from fault. Yun palang ibig sabihin ng perfect o sakdal na sa pagkagamit kay Job eh. Ito palang ibig sabihin ng perfect niya, yung integridad niya, yung pagiging mabuting ugali niya kumpara doon sa iba, may integridad siya. At ang sabi dito sa Hebrew vocabulary, bihira itong ginagamit at pag ginamit ito, exclusive lang na poetic term na kadalasang isinasalin ika na perfect or sakdal pero hindi nangangahulugan na walang kasalanan o walang pagkakamali. Ulitin ko, not carrying the sense of totally free from fault. Hindi nangangahulugang wala kang pagkakamali. Dahil yun pala integridad yun. So nakita yung integridad ni Job, hindi nangangahulugang wala siyang kasalanan. Kagaya ng iniisip ng iba ngayong perfection. So yun yung magkakaibang bagay. Sa Matthew chapter 5:48, ang sakdal doon, yung kumakatawan sa maturity of faith. Dahil hindi ka namimili ng iibigin mo. O pati yung kaaway, sabi ni Pablo, pakainin mo. Painumin mo pag nauhaw. Dahil yung baga ng apoy, ibubunton mo sa ulo niya. Di ba ganyan naman talaga nangyayari? Maraming karanasan na ganyan. Na yung tipong inaalipusta ka, tapos hindi ka gumaganti ng pag-alipusta, ang ginanti mo ay kabutihan, bandang huli nagsisi at naging kaibigan mo yung masama o salbahin na yun eh. Yun yung punto ni Pablo, ibubunton mo yung baga ng apoy sa kanyang ulo. O, pag gumawa ng, wag mong gantihan ika ng masama, yung masama, kundi gantihan mo ng mabuti. Overcome evil with good. Yun ang maturity of faith. Di ba? So dito naman, ito pala ginagamit in a poetic term kay Job, meaning integrity. Pero hindi nangangahulugang walang kasalanan. Nung sinabi naman ni Pablo, ito pa Aliyah, pakilagay, 3:10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. O tama ito. Nung sinabi ni Pablo, gaya ng nasusulat, kinote niya ito sa Matandang Tipan. Sinasabi na doon, walang matuwid. So anong katuwiran naman ang pinag-uusapan doon? Hindi yung katuwiran na walang dungis ng kasalanan. O ngayon, ang tao ba meron nun? Kaya nga sinabi ni Pablo, wala eh. Hindi basahin natin sa Old Testament. Ito yung madalas kong basahin. Isaiah 64 verse 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran, ano sabi? Naging parang basahang marumi. O, di nakita po ninyo, so ang pinag-uusapan naman na walang matuwid. Tapos nabasa si Job, sakdal, matuwid. Walang matuwid, wala kahit isa. Yun pala, pag pinag-usapan yung katwiran na walang matuwid, yung walang bahid ng kasalanan, walang dungis. Dahil ang tao, ang ating katwiran, ang ating likas nga nahulog sa pagkakasala, basahang marumi. So ang kailangan natin, ayon uli kay Isaiah 61 verse 10, pakilagay, ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. So ang pag-asa lang po natin, mga kapatid at mga kaibigan, ay walang iba, kundi yung katwirang nagmumula sa Diyos. Walang dungis, walang kasalanan. Sino yun? Di yung Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao na buhay, walang dungis, walang kasalanan, kahit isang kusing. Hebreo 4:15 nakalagay yun, walang kasalanan. Yun yung katwirang ibibihis sa mga taong sumampalataya kay Kristo. So, aariin kang perfect in a sense na walang kasalanan. Doon naman yung ginamit natin yung term na perfect, yung righteousness, yung katwirang, walang kasalanan. Kanino? Sa iyo? Hindi, kay Kristo. Yun yung paraan para makarating sa langit. Hindi yung ating perfection, hindi yung ating maturity. Ang maturity, pag-grow yan ng faith natin eh. Yung integrity kasama na ho yan. Pag pinag-usapan integrity, naku, maraming babagsak dyan. Lalo na yung mga nangangaral pero ginagamit o sinasamantala yung pangangaral para kumita ng pera. Yun, walang integrity ang tawag doon. Okay? So yun ho, ang pinag-uusapan ditong katuwiran. Di ba katuwiran mula sa Diyos? Kaya nga, madalas kong basahin sa Galatia 3:27. Anong sabi doon? Lahat ng nangabautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. So sure ang ating salvation dahil si Kristo ang ating ihaharap sa Diyos na nasa langit. Yung kanyang katwiran ang makikita sa atin. Kaya tatakpan tayo ng alin? Balabal ng katwiran.
Binihisan tayo ng damit ng kaligtasan na pinaliwanag ni Pablo. Ano yung damit ng kaligtasan? Yun yung pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. So, madali ho ang binigay ng Diyos ng kaligtasan. Kaya nga sabi sa Bible, kaloob eh. Free. Regalo. Hindi pinaghihirapan. Iniingatan lang. Yung ugali natin, ingatan natin na hindi makita yung ugali ng pagiging immature. Yun ang pinag-uusapan ho dito. Di ba? Yung immature na parang bata, naaway lang ng konti, nawala na sa pananampalataya. Immaturity ho yun. Tapos, panay bukang bibig na puro pag-ibig sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, pero madaling gumive up. Di ba? Okay. O ngayon, yung sa pangalawang tanong ni Brother Vernon, ano ba yung sin of commission sa sin of omission? Although, tama, nandun nga sa mga dati kong video yon. For the sake lang doon sa tinanong ng kapatid, ulitin ko ha. Pag sinabing sin of commission, siyempre, nakumit mo yung kasalanan. Ginawa mo. Okay? Pag sin of omission, ito yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Kaya nga sabi ni Santiago, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at ito hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Di ba? O, tingnan natin sa Biblia, sa pagdating ni Kristo, ito na yung sitwasyon ng sin of omission. Kasalanan ng hindi paggawa. Matthew chapter 25 verse 41, Aliyah. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Verse 42, sapagkat ako'y nagutom, at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, at hindi ninyo ako pinainom. Verse 43, ako'y naging isang taga-ibang bayan, at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad, at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit, at nasa bilangguan, at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy sila na may magsisisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, o nauuhaw, o isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran. Kung magkagayoy sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. Ito po yung tinatawag nating sin of omission. Nung sinabi ni Kristo doon sa mga hindi ligtas, kasi nagtataka pa yung hindi mga ligtas eh. Saan ka namin nakitang uhaw, gutom, pagod, walang bahay, walang damit, nasa bilangguan, nagkasakit? Ang sabi ni Kristo, pag hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ibig sabihin sa kapwa-tao ninyo, na itinuturing na maliliit sa lipunan, hindi ninyo ginawa sa akin. Kaya nga ulitin ko kadalasan sa parable ni Kristo, ipinapakita niya doon yung sin of omission, lalo na example, yung sa panahon ng parabola ng taong mayaman at si Lazaro. May walang ginawang, hindi nagkaroon ng sin of commission. Walang ginawang masama yung taong mayaman kay Lazaro. Hindi niya pinalayas, hindi niya sinipa, hindi niya sinuntok. Wala siyang sin of commission. Pero meron siyang sin of omission, kasalanan sa hindi paggawa. Alin? Yung opportunity niya na sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, may ibahagi niya iyon sa nangangailangan. May pagkakataon ang mayaman na ipagkaloob at maibahagi sa nangangailangan yung kanyang kayamanan, hindi niya ginawa. Kaya si Lazaro umaasa na lang sa mga mumo na nahulog doon sa dulang ng pagkain ng mayaman. Sin of omission yon. Kaya nga sa paghuhukom, sinasabi ni Kristo, pag hindi ninyo ginawa itong malasakit, pinaraphrase ko na lang ho, malasakit ang tawag doon. Pag may nagutom, pakainin mo. Pag may nauhaw, painumin mo. Pag may nagkasakit, edi tulungan mo, gamutin mo. Tulungan mo sa papaanong paraan man yan. Katulad sa isang parable doon sa inambush ng tulisan. Yung Levita dumaan, yung pari dumaan, maaring naawa, tao din eh. Kailan hindi tinulungan? Wala silang ginawa doon sa binugbog, pero wala silang ginawang masama, pero wala silang ginawang mabuti. Pero yung Samaritano, yun ang nagpakita ng pagiging kapwa-tao. Yun ang malasakit na pinag-uusapan. Sa mga bilangguan, dalawin mo.
Di ba? Sa mga walang damit, bigyan mo ng damit. Di ba? Mga relief natin sa mga nasunugan, sa nabagyuhan, part ho yun ng malasakit sa kapwa, yung pagtulong. Dahil tinitingnan niya ng Diyos at kadalasan ng parable niya sa Biblia ay ganon. Ano ba yung malasakit na ginawa mo? Sinasabi mo, iniibig mo ako, hindi mo naman nakikita ang Diyos eh. Yung kapwa mo, yan ang pagkakataon mong ipakita na mahal mo nga ang Diyos. Yung meron kang ginagawang malasakit sa kapwa. Dahil pag hindi nyo ginawa yan, hindi rin ninyo ginawa kay Kristo. At yan ang sabi ni Kristo. Hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. This is the sin of omission. Kasalanan sa hindi paggawa. Diba? Hinighlight ko lahat doon yung sinabi ni Kristo from verse 42. Hindi ninyo, hindi ninyo, hindi ninyo, hindi ninyo. So, puro hindi. Sin of omission. May pagkakataon kang gamitin yung meron ka, kumbaga medyo mas mapalad ka, mas na-bless ka, edi makinabang din ang kapwa-tao mo. Hindi yung pangsariling gastos, wala tayong problema kung gumastos ng napakalaki, pero pagdating sa kapwa, hirap tayong maglabas ng pera. O may problema yan. Patungo yan sa sin of omission. At yan ang madalas na parable ni Kristo. Ano bang ginawa mo sa kapwa-tao mo? Yun po yun, Brother Vernon. Okay? Sana naging maliwanag yun. Sunod na tanong at huli na lang na tanong ito. Nakadalawang oras na ho tayo. Galing kay Alicia Gomez. Tanong dito, meron po bang mababasa sa salin ng version, mapa-English or Tagalog, ang salitang Bible or Biblia sa aklat ng Bible? Meron po ba noon, kuya? Magandang tanong din ho. Naalala ko tuloy yung tanong ng Muslim. Ito yung mga pang-trap nilang tanong eh. Pero siyempre, ito sa tingin ko naman ay seryosong nag-aaral po ito. Ito ha. Meron nung mga English translation na talagang literal na nilagay doon eh, yung word na Bible sa 2 Timothy 4:13. Sa salin mismo, nandun. Pero hindi yun ang paraan ng pagpapaliwanag ng reasons of faith. Bakit? Kasi mababaw lang yun eh. Hindi naman ibig sabihin na nakita mo sa salin o sa translation yung word na Biblia at Bible, maniniwala ka na sa Bible. Lalong hindi sila maniniwala sa Bible. Yan ang tiyak ko. Dahil yan ay mga challenge lang ng mga taong hindi seryoso sa pag-aaral. Hindi ko sinasabi yung nagtatanong ha. Yung sinasabi ko, yung mga pilosopo lang. Okay? Ito po ang tamang pamamaraan sasabihin ko sa iyo, kaibigang nagtanong. Nakalagay sa 2 Timoteo 4:13, ang sabi ay ganito ng apostol na si Pablo. Pakilagay, Aliyah. Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Itong salitang aklat na ito na naisalin, sa ibang salin ito naman ha, isa-isahin lang natin, babaybayin ko sa iyo. Sa English Standard Version naman, when you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, also the books, and above all, the parchments. So, sa wikang Pilipino, mga aklat, dito sa isang salin sa English, the books. Dito naman sa isang salin, pansinin niyo po ito. Pakilagay, Aliyah. When you come, bring the cloak I left with Carpus in Troas and the scrolls, especially the parchments. So yung books, yung scrolls, yung aklat, yun ang tinutukoy na Biblia. Kasi sa original, sa Gregong salita, ang nakalagay doon, Biblia. Kasi yung Biblia, pag sinabing Biblia, books ang ibig sabihin yan. O sa wikang Pilipino, mga aklat. Hindi mo na kailangang makita yung salin, yung word for word na Bible or Biblia, kasi sa original, yun ang kanyang kahulugan. Yan yung mga aklat, kaya nga ang Biblia, binubuo ng 66 na aklat. 39 sa Matandang Tipan at 27 sa Bagong Tipan. Yang buong Bible, Old and New, na tawag natin ngayon, yan ay mga aklat. Kaya ang tawag, Biblia. Sa salitang Grego nga, Biblia ang ginamit. Gusto kong ipakita sa iyo, pakilagay sa screen, Aliyah. Sa Greek Bible mismo, ito ang nakalagay. At ito'y tutulungan kita, kapatid, babaybayin ko ito sa iyo. 2 Timothy 4:13, yan, nalagay na, Aliyah. Ito yung Greek New Translation. O Greek mismo, Greek New Testament, hindi translation. Ito mismo yung Greek New Testament. Sinasabi dito, ton salonen on apilepon en Troade para Carpo Ercomenos pere kay ta Biblia
malistatas membranas. Yun ang literal na pagkabasa sa sinasabi dyan sa original na salitang Grego. So yung hinahanap mong salin, hindi mo na kailangang hanapin. Sa original na nandun eh. Ta-Biblia ang tawag dyan. Kaya, sa translation ng English, natural Bible, yun ang pagkatawag natin eh. Bible. Kaya sa Tagalog, Biblia, pero sa original kinuha yung term na Biblia sa original na salitang Grego. So ngayon, ang titingnan natin sa pag-aaral ng Biblia ay hindi mismo yung salita, kundi yung nilalaman. Dahil ang nilalaman napakahalaga kaysa doon sa pabalat o title. Kasi kahit alam mo yung pabalat pero hindi mo alam yung content, hindi ka rin makakarating sa pagkaalam sa kaligtasan. Kaya nga sabi ni Kristo sa John 5:39, search the scriptures. Saliksikin ninyo, wala na dyan Aliyah. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So yung kasulatan na yun yung mga aklat. Yun yung sa tawag natin ngayong Biblia. Yun ang sasaliksikin. Ang alin? Yung nilalaman ng aklat, hindi yung title. Doon nga sa mga pilosopo, hahanapin yung title. Nalaman mo kung ano yung title dahil may mga translation namang literal pero hindi ko na kinuha. Dahil hindi importante yung kung nabasa mo yung word na Bible or Biblia kasi sa original, nandoon yun na mismo ang meaning. So ang gagawin natin ngayon, aalamin mo kung anong laman, hindi kung ano yung pabalat o title dahil wala kang kapupuntang kaligtasan kung title lang ang hahanapin natin. Di ba? So yun yung punto natin. Okay? Siguro anak, ihabol na lang natin ito. Mabilis lang naman ito. Itong galing kay Marcy Arcega. Mayroon pa tayong 3 minutes. Good day po, Bro Melvin. May tanong lang po ako. Saan po ba nakahanay ang pugo o quail? Sa clean ba or unclean food? Maraming salamat po sa inyo magiging sagot. God bless po. Ito po ay malinis na hayop ang pugo or quail. Mababasa po natin sa Exodus 16:13. Yung pugo at dito sa bilang 11:32, nakalagay dyan Aliyah, sa bilang, yun ang basahin natin. At ang bayan ay nangatindig ng buong araw na yaon at ng buong gabi at ang buong ikalawang araw at nagsipanghuli ng mga pugo. Alam niyo ba itong pugo kinakain ng mga Hudyo? Nung nagreklamo nga sila kay Moses dahil wala na silang pakain sa ilang, puro na lang mana. Binigyan sila ng Diyos ng pugo, napakaraming pugo. Yun ang kinain nilang karne. So kung ang tanong, kabilang ba yun sa malinis na animals na nakakain? Yes, dahil yan ang pinakain mismo ng Diyos. Okay, so maraming salamat po sa inyong mga magagandang tanong at nabuo po namin yung 2 episode. Dineretso ko na po para hindi naman mabitin yung iba na ating mga kasama. So kami po ay nagpapasalamat sa Reasons of Faith Media Ministry na kayo po ay patuloy na sumubaybay, umantabay at yung ibang nag-forward ng tanong, ipipila ko pa rin po yan. So maraming salamat doon po sa nag-antay, nag-abang na masagot yung kanilang mga tanong at sinisika po ng programa natin na maipaglingkod po lahat ng inyong mga tanong. Bagamat marami pa rito mga tanong, pero sa darating pang Sabado muli ng 3:00 ng hapon, doon po natin sasagutin muli. So kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong walang sawang patuloy na pagtangkilik sa programa. At bago tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa ating Panginoon. Ama naming banal, maraming salamat na kami po'y ginabayan ng Santong Espiritu sa paghahayag ng mga kasagutan sa tanong ng amin pong mga kaibigan at mga kapatid. Harinawa, mga sagot na yun ay napulutan nila ng kasiglahan ng pananampalataya. Nagbigay sila ng karunungan at kapayapaan sa kanilang mga itinatanong sa kanilang sarili at isipan tungkol sa inyong kapahayagan sa Biblia. Dalangin namin na sila'y maging pakinabang din sa kanilang kapwa, maging daluyan ng pagpapala ng katotohanan para ang inyong salita ay patuloy na maipalaganap sa nangangailangan ng katugunan nito. Salamat o Diyos sa patuloy na pagpapala sa programa at sa pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bago tayo magtapos muli, akin pong panawagan, mag-subscribe po kayo sa bagong YouTube channel. Puntahan po ninyo sa ating Facebook account, yung atin pong logo ng Reasons of Faith Media Ministry, nandun sa taas yung link. Pag pinindot nyo yon, dadalhin kayo sa ating YouTube channel. At pakisubscribe po at pakipindot ang notification bell para every time na mag-upload po kami ng video ng Reasons of Faith ay ma-notify po kayo. Sa pangalan po ng bumubuo ng Reasons of Faith Media Ministry, sa akin nakaagapay, Princess Aliyah Sarmiento na ating technical. Nasalamat sa Diyos at hindi nakatulog. At ganoon din sa aking may bahay na naging tagapagpalaganap ng ating mga video at sa lahat ng ating mga
followers ng Reasons of Faith na nagsishare ng ating mga video. Bahala na po ang Panginoon sa inyo, ang pagpapala ng Diyos ang sumatin pong lahat. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.